Minsan, akala natin hindi natin kaya. Nagiging kontento na kasi tayo sa kung ano lang ang meron tayo ngayon. Pero ang dami pa palang possibilities for growth and improvements. Kailangan lang maniwala tayo na kaya natin. At magtiwala na sa lahat ng pinagdadaanan natin, inihahanda lang tayo ni Jehovah God para sa mas magandang buhay. Wala namang nagsabi na madali. Pero pag nagtuloy-tuloy tayo, it will be definitely worth it. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. I am Normeline Villaroman Haupt. I am an agent of hope and I am worldwide. Ayan. 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 So, thank you so much po, Mentor BFF Marie Santos. Parang kahapon ko lang yata sinabi sa kanya na siya ang host today. Nakalimutan ko kasi sabihin sa kanya. At hindi yata niya nakita doon sa ating GC na siya ang nakalagay na host. Ayun. So, hindi na po ako magpapakilala. Most likely, kakilala na po ako ng lahat. Normeline Villarman Haupt po. Taga dito sa Long Beach, California. Ano nangyari? Naririnig ba ako? Okay lang? Okay. So, taga Long Beach, California ako. Full-time caregiver and part-time ginagawa yung business with I Am Worldwide. Part-time din online live seller. So, actually, mga mens, yung topic ko, hindi siya panatatopic kahit kailan dito sa I Am Worldwide. Napag-utusan lang po ako na itapik ito kasi kahit papano, meron siyang kinalaman doon sa paggawa natin ng business with I Am Worldwide. And maaaring halos karamihan sa atin, hindi pa siguro naririnig yung itong topic na to. And ang nangyari po kasi sa akin, ginawa ko yung slides, tapos nag-duty ako. Sabi ko, maaaral ko siyang mabuti kasi nasa duty ako. Alam niyo naman, pag naka-duty, mas maraming time gawin yung mga bagay-bagay kaysa sa nasa bahay. Ang problema po, nakalimutan ko ang aking laptop. So sa makatuwid po, yung slides ko, kakatapos lang 5 minutes ago. Magba-back out na sana ako, may message ko na sana si Mentor Ed na hindi ako makakapag talk. Pero sige po, tapusin na natin ito. At alam ko po kahit papaano magiging aware po ang lahat doon sa ating itatopic. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po kung paano kung ibabagsak yung topic natin dahil sabi ko nga po, first time itong itatopic dito sa ating I Am Worldwide. Hindi ko nga po alam kung bakit ako yung napag-utusang itopic ito. Ayan, mag-share na po ako ng screen mga mentor. Mga mentors, mag-share na tayo ng screen. So, ayan. So, ang topic po natin is financial literacy, mga mens. Okay? So, alam ko po na kahit papano alam natin kumikita tayo, nagkakasya naman yung mga kinikita natin o maaaring yung iba hindi nagkakasya yung mga kinikita. So pag-usapan po natin, ano po ba talaga yung dapat nating matutunan pagdating sa paghawak ng ating mga finances? Kasi po ang nangyayari, dito po sa ating business with I Am Worldwide, overwhelming po kasi talaga yung kitaan. Malaki siya, hindi lang malaki. Minsan po malaking malaki. Na kung hindi tayo sanay na humawak doon sa ganun kalalaking income, mau-overwhelm po tayo. So ang mangyayari, hindi natin alam saan ba natin talaga dapat dalhin yung kinikita natin dito sa I Am Worldwide or paano ba natin siya i-manage. Okay? So, kaya po natin ito itatopic kasi marami pong common problem ang lalo na po tayong mga Pilipino pagdating sa paghawak ng pera. Pero bago po tayo magsimula, meron po muna akong isang kwento. Meron pong isang British man noong 2007. Ang pangalan po niya is Michael Carroll. So, kaya po nanalo siya sa loto.
Pero 19 years old lang siya noon. Ngayon, ang nangyari sa kanya, since bata pa siya, wala siyang alam, na overwhelmed dun sa dumating na pera sa kanya na napakalaki. So, wala siyang nag-happy-go-lucky, YOLO-YOLO, ganyan. You only live once. Sige, gasta dito, gasta doon, ganyan. So, hindi niya na-manage na mabuti yung dumating sa kanyang opportunity. So, ang nangyari, si Michael Carroll, ang nangyari sa kanya, na nabagsak din siya. From 2007 to 2013, nag-enjoy siya talaga doon sa ano niya. Na-enjoy naman niya actually. Pero hindi niya na-manage. Iba po kasi yung nag-enjoy ka and then na-manage mo. Mas maganda po, ma-manage muna natin para mas ma-enjoy natin siya. So hindi niya na-manage. In 2013, na-broke siya. And then after noon, isipin niyo po 10 million pounds pala, hindi pala dollars. 10 million pounds yung napanalunan niya. Tapos wala ding nangyari. Hindi po ba marami talagang ganon na pangyayari na nanalo sa loto. Pero dahil hindi sila marunong humawak ng pera nila o hindi nila alam paano i-manage yung kanilang pera, is wala ding nangyari. Nagiging broke din pagdating sa huli hanggang sa magsisik lang ng ordinary employment. Lalo siya, siguro most definitely hindi na siya nag-aral kasi marami siyang pera. So pagdating ng 2013, wala siyang alam. So ang nangyari sa kanya, nag-apply siya ng trabaho sa coal mine, yung nagmimina ng coal. Ayan. So kasi nga po, sa paghawak ng pera, ano ba mga common problems po ng mga Pilipino? Ang una po, kulang po tayo sa kaalaman talaga kung paano natin i-handle yung ating mga finances. Kasi po, marami sa atin nabubuhay lang po tayo sa paycheck to paycheck. Okay? Limited po kasi, or most definitely wala tayong pera pagdating sa mga emergencies, pagdating sa mga biglaang pagkakagastusan, katulad ng mga pagkakasakit, yan. Marami sa atin na wala man naman talagang naka-ready na savings para po diyan. Or marami sa atin hindi makaalit sa rat race. Okay, ano po ba yung rat race? So yung rat race po, nagtatrabaho tayo. Bakit tayo nagtatrabaho? Para magkaroon ng income. So yung income po natin, hard-earned money po natin yan. Pero hindi natin siya naaaral kung paano natin siya i-handle. So ang nangyayari, yung income natin na ipambabayad natin ng mga bills. Tapos, yung iba napupunta sa lifestyle. Lalo po ang mga Pilipino, sanay po tayo sa instant gratification. Basta po may ginusto tayo, YOLO-YOLO nga po tayo, you only live once, sige, deserve ko to, yung mga ganyan po. Deserve ko to, bilhin ko to, kahit na hindi naman po talaga kaya ng budget natin. Tapos po, most definitely, marami po sa atin na talaga namang walang savings hanggang ngayon. And yung ibang pera natin na ibabayad natin sa credit card na most likely ginamit natin para doon sa ating instant gratification. Tapos ang mangyayari po, babalik po ulit tayo doon sa magtatrabaho tayo, then mag-i-income tayo, magbabayad tayo ng bills. Ganon lang po ng ganon. Ganon lang po ng ganon yung nagiging, yung nagiging vision natin. Yung nagiging sistema ng pamumuhay natin. Nasa rat race tayo. Paycheck to paycheck. Um, So, yun po yung pag-uusapan natin. Paano ba talaga magkakaroon ng financial literacy? Kasi po, ang wealth po natin nag start on how well we are gonna manage our money. Kasi po, yung paghawak ng pera, hindi naman po kasi talaga yan tinuturo sa eskwelahan. Dapat nga po meron tayong subject na financial literacy sa school para po habang mga bata pa, natuturuan na po yung mga bata na matutunan kung paano talaga i-manage ang pera. Kaso hindi nga po. At ang financial literacy po, kung paano natin ginagawa yung business with IM Worldwide, na minamaster natin siya, dapat po, ang kaalaman po pagdating sa paghawak ng pera, minamaster din po natin yan. Para din po yan ng pagka nag-aaral ka ng ibang lengguwahe, para po ma-fluent ka dun sa lengguwahe na yon. Halimbawa po, nag-aral tayo ng Spanish or ng Mexican. Kailangan, para maging fluent ka doon, imamaster mo siya. Kasi pag hindi mo siya minaster, hindi ka mapo-fluent, masisilat ka din. Most likely, hindi ka maintindihan ng mga taong kausap mo kapag hindi mo siya na-master. So, ano nga ba yung unang hakbang
Teka muna po. Dito tayo sa susunod. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, we were not taught this financial literacy in school. Ito nga po yung Ayusin mo sinasabi ko yung Ate kanina. Miss. Ate Miss, Ha? putulin ko muna saglit. Aha. Wala ka pong share screen? Ay, Screen. wala ba? Wala po. Teka lang ha. Bakit wala akong share screen? Nag-share screen ako kanina. Ayun pala yung sinasabi ni Miss Caron. Teka lang. Teka lang. Yung pala yung sinasabi ni Miss Carol, hindi daw ako naka-share screen. Okay. Naku, pasensya na po, mga Mins. Kasi talagang, ayan, nakikita na? Opo. Ayan. Oh my God, I'm so sorry mga Mins. Thank you so much, Mark. Okay, so yan. Teka lang alisin natin to. Teka lang mga Mins Ayan. So, ayan, financial literacy. And then dito na tayo. So, sabi ni Robert Kiyosaki, we were not taught financial literacy in school. Totoo naman po yun. Dapat po talaga may subject tayong financial literacy in school dahil lahat po tayo dapat natututo kung paano natin i-manage yung pera natin. And it takes lots of work po talaga and time to change your thinking and become financially literate. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, kailangan i-master natin siya kung katulad ng pag-aaral ng isang lengguwahe na kailangan ma-master natin para maintindihan tayo ng mga kausap natin. So, and then, dito po kasi, ang wealth starts po with how well you manage your money. Kasi sabi nga po, ang difference between being rich, meron pong difference between being rich and being wealthy. Okay po? Being rich is marami kang pera. Okay? Marami kang pera pero hindi mo alam i-manage. Ang wealthy po kasi is yung marami kang pera, meron kang financial freedom. Yung hindi ka lang basta maraming pera, yung makakagalaw ka uh, ng maluwag dahil dun sa pera mo, dahil yung pera mo, na-manage mo siya ng mas maayos. So, meron po tayong mga points to ponder on financial literacy. Ito po, it's not what you make, it's what you keep that will make you rich. So, pag-aralan po natin kung paano tayo makakakuha ng financial literacy. So, una po, we have to educate ourselves. Kasi po, talaga pong aminin po natin na hindi, talagang wala po talaga tayong alam talaga pagdating sa pagmamanage po ng pera natin. Basta lang po ang alam natin, kumita tayo, magbayad ng expenses, magbayad ng utang, and then bahala na ulit kinabukasan. Ganun po kasi yung nangyayari. So, paano ko po ba na e-educate yung sarili ko pagdating sa finances? So, syempre po, magbasa po tayo ng libro about financial literacy or money matters. Ngayon po kasi hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataon magbasa ng books kasi nga po meron na tayo sa internet. Kung wala po tayong wala po tayong time magbasa ng libro, sa internet po marami po diyan na mga materials na po pwede yung matutunan kung paano maging financially literate. Itinuturo po talaga doon. Pero ang pinakamabisa po na natutunan ko, mag-watch po kayo ng videos on YouTube kung paano ba maging financially literate. So, ang nangyari po kasi sa akin, bago ako napasok ng IM Worldwide, lahat po ng spare time ko, nanonood lang po ako ng videos tungkol financial literacy. Kung paano ko i-manage yung pera ko, paano ko makakaipon and all that. Ganun po. Or makinig po tayo sa podcast. Kasi sa podcast, marami din po dyan na talaga naman na mai-inspire kayo. Kasi po dito sa ating ginagawang business, ang laki po kasi talaga nung po pwede nating kitain. Pag po hindi natin kayang i-manage yung ating magiging kita dito sa IM Worldwide, na overwhelm po tayo sa ating kinikita, most likely po, most definitely, wala tayong maiipon talaga. So, walang matitira for emergency. Ang mangyayari po sa atin, kasama pa rin tayo doon sa rat race, kasama pa rin tayo sa paycheck to paycheck. Yun po yung kailangan nating makawala. Doon po sa paycheck to paycheck, doon po sa financial literacy. Kasi hindi po ba kaya tayo nandito sa IAM Worldwide is para magkaroon tayo ng financial freedom. And ang financial freedom po,
kahit ganon kalaki ang kinikita natin, hindi natin makukuha yan kung hindi tayo financially literate. So, kailangan po talaga financially literate po tayo. Kasi hindi lang po kasi basta ka lang may kinita tapos nakabayad ka ng mga utang mo, okay na 'yon, o nakabili ka ng mga gusto mo, okay na 'yon. Hindi po ganoon. Kailangan po, hindi po ba sabi long term yung mindset dapat. So dapat yung long term mindset natin kasama din po doon yung ah, financially free ka talaga, na wala kang po problemahin kahit na ano pagdating sa finances. So, ang pangalawa po nating dapat matutunan, know your numbers. You have to know your numbers po. So, anong numbers ba itong sinasabi ko? So, kailangan po magaling tayo dito sa math, ha? So, kailangan po, alam natin, magkano ba income natin? Lahat po ng income nyo. Sulat nyo. Saan ba kayo kumikita? And then, mas maganda nga po kung hindi lang isa yung pinagkakakitaan. Tapos po, kailangan, alamin nyo po kung ano po yung mga expenses nyo. So dito po, meron pong difference yan. Tapos po, kailangan po, marunong kayong mag-save. Your savings. Okay, know your income, how much you earn, how much you're making, and then know your expenses. Lahat po ng fixed expenses. Ano po ba yung mga fixed expenses na sinasabi? Kung meron kayong rent, nagbabayad kayo ng rent, kailangan lista nyo yan. Telepono, internet, um, ano pa ba yan? Insurance, halimbawa, insurance nyo, insurance sa sasakyan, medical insurance, telepono, water bill, electric bill, yan, yung mga fixed expenses po. Huwag nyo po munang isasama dyan yung mga binibili nyo na hindi naman kasama dun sa needs nyo. Okay? Yung pong mga fixed expenses, yun talagang regular nyo na pinagkakagastusan. So, tapos po, kunin nyo po yung income nyo minus your fixed expenses. Usually po, ang nangyayari, your income minus your fixed expenses. So, doon lang po kayo gagasta kung ano yung, doon sa natira, doon lang po kayo dapat gagasta doon sa mga gusto nyong bilhin. Pero, dapat po, yung natira, mas malaking portion nun, dapat nalalagay sa savings nyo po. Mauuna po kasi dapat tayong mag-save. Actually po, mas maganda. Ako po, ang ginagawa ko, yung income ko po every middle of the month, pag nakuha ko na po yung income ko ng middle of the month, mas malaking portion po nun nasa savings na agad. Hindi ko po iniintindi muna yung pambayad ko sa credit card, pambayad ko sa bills. Tapos po, kung ano lang yung natitira, yun lang po yung pagkakasyahin ko doon sa pambayad ko sa mga credit cards ko or kung ano pa man dapat kong bayaran. And then, yung pong aking mga halos lahat ng fixed expenses ko, naka-auto pay. Para po, pagdating ng income ko, nakabawas na po siya lahat. Para mas madali ko po na gagawa na maitabi kong una yung savings ko, yung makapag-save ako, kesa sa yung matitira para sa gastos. Tapos yung sweldo ko po ng end of the month, yun po yung bayad sa electricity, ay bayad sa bahay, bayad sa ibang fixed expenses. Tapos kung ano po yung matitira doon, yun naman po yung ibabayad doon sa ibang mga credit card bills and all that. Basta po ang importante, every middle of the month, doon po ako kumukuha ng pang savings ko. Kasi importante po, kahit magkano lang yan, dapat buwan-buwan po, meron kayong naitatabi. Tapos po, ang diskarte ko pa sa pagtatabi ka ng pera, inilalagay ko po yan, inilalagay ko po sa isang sobre bago po ako nagbabangko. So, ilalagay ko po sa isang sobre, tapos i-consider ko siya na wala na siya. Hindi ko na siya pera para hindi ko siya nagagalaw. Nung una po ako dito sa US, ang ginagawa ko po, meron akong bote ng alak. Meron akong bote ng alak na dark ang kulay. Ay, alam po yan ni Mentor Annalie. Tawan-tawa nga po siya sa akin nun. Tapos po, eto po yung papel. Ang gagawin ko po, yung pera, iro-roll ko siya. Tapos ibabalot ko siya sa papel ng ganyan.
Ayan, balot na balot siya, ganyan, yan. Ganyan po, ayan. Ay, saan na ba? Asa na ba? Ayan, ganyan, ganyan siya. Ganyan, mga 100, 200, $300. Roll ko siya ngayon. Tapos po, lalagyan ko pa siya ng tape. Te-tape ko pa po yan. Tapos huhulog ko siya dun sa bote ng alak. Ganun po ako mag-ipon. And then considered siya, wala na siya, hindi ko na siya pera. That way po kasi, pag inisip yung hindi mo na siya pera, hindi mo siya gagastusin. Kahit anong mangyari, hindi mo siya gagastusin. Ganun po siya. Considered nyo siya, wala na siya. Ganon. And then recently nga po, ang ginawa ko doon sa na-save kong pera, ipinasok kasi sabi po, hindi po pwede na isa lang ang income mo. Kailangan marami ka pong income, marami ka pong source of income. So, mga mens, kung yung income natin with IM Worldwide, hindi pa sumasapat para doon sa mga pangangailangan natin, try din natin na mag-on the side. Hindi naman dahil mag-on the side tayo is iiwanan na natin yung ating business with IM Worldwide. Kasi dito sa IM Worldwide talaga, ako sa naaral ko pagdating sa networking, sa IM Worldwide talaga possible nating makuha yung ating financial freedom. Dahil dito possible tayong makakuha ng passive income na malaki siya talaga. Na hindi talaga natin makukuha kung sa traditional lang na trabaho or traditional lang na negosyo. Kaya lang, kung nagsisimula pa lang tayo sa IM Worldwide, una, wag muna nating give up yung thank you po, Mentor Floor, yung ating trabaho, or kung wala tayong traditional trabaho, extra tayo, on the side tayo ng pwedeng pagkakitaan. Kahit ano lang yan, po pwede. Or, mas maganda, push natin yung sarili natin nang gawin talaga ng 1,001% ang IM Worldwide. Kung talagang gusto natin kumita ng malaki. Kasi kailangan kumita tayo ng malaki. Kasi ang una nating goal, mapunuan natin o masobrahan natin kung ano yung mga fixed expenses natin. Kasi pag hindi natin nasobrahan ang income natin doon sa fixed expenses natin, wala tayong magiging ipon. Pag wala tayong magiging ipon, ang mangyayari pag nagkaroon ng emergency, mangungutang tayo. So pag nangutang tayo, tapos kikita tayo ulit, hindi na tayo talaga makakaahon sa rat race. Nakabaon pa rin tayo sa utang. Ganon. So kailangan talaga know your numbers, know your income. Sapat ba yung income ko sa mga fixed expenses ko? Meron pa ba akong maisisave? So kailangan po, simula ngayon, ang goal natin is magkaroon ng extra from our income para magkaroon tayo ng savings. Kahit gaano kaliit lang na savings, basta ang importante, buwan-buwan meron po tayong nasisave. Kasi po eventually hindi nyo napansin na malaki na yan. Tapos mas maganda pa nga po, meron pa akong natutunan, yung minumultiply by, dinodouble po yung dinodouble yung savings. Halimbawa po, kung nag-save ka ng 50 pesos ngayon, after a week, gagawin ko na siyang 100. Tapos, next week, 200 na siya. Tapos, 400. Tapos, 800. Kung kaya pong ganun, mas maganda. Kasi mas mabilis po kayong makakaipon. Ayan. So, ang pangatlo po nating dapat matutunan para magkaroon ng financial literacy is mag-set po tayo ng financial goals. Ano ba yung financial goals natin? So, dito po pwede nating kailangan nating matutunan yung difference between asset and liability. So most likely po, alam na po ito ng lahat. Ang asset po is yung nagpapasok ng pera sa atin. Katulad po ng mga rental properties. Yan po, nagpapasok ng pera sa atin yan. Yung halimbawa po, yung kotse natin, ginagamit natin sa trabaho, yan, nagpapasok po yan ng pera sa atin. Pero pag po ang meron tayo is naglalabas ng pera, katulad ng bahay, yan po, nagbabay tayo ng mortgage, that's a liability. Yung kotse natin, ginagamit lang natin for leisure, that's a liability. So kailangan po, focus po muna tayo sa asset, yung pong nagpapasok ng pera sa atin. Kasi po, yung pong asset, ang ang tutulong po sa atin. Ito pa, nandun po ito sa Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Kung hindi nyo po nababasa. Actually, hindi ko pa siya natatapos. Pero ito yung isa sa naaral ko. Yung asset po kasi, pag nagpapasok siya ng pera sa atin, yung perang ipinapasok ng asset sa atin, yun po yung magbibigay sa atin ng freedom para makabili tayo ng liability natin. So, hindi na yun sa atin manggagaling.
Yung asset natin, yung magbibigay ng way sa atin para makapagpundar tayo ng mga liabilities. Pati yung expenses ng liabilities, yung asset natin ang magbabayad nun. So, ganun po siya. And then, kailangan po natin matutong mag-budget. So, kailangan po, asa na ba yung budgeting dito? Wala na. Budget. Ayun, kailangan po natin matutong mag-budget. Alam po dapat natin kung saan-saan po natin ilalagay yung pera na sinosweldo natin. So, sa budgeting po, kailangan sulat nyo po lahat-lahat ng kailangan nyo in a month para po aware kayo kung magkano ba talaga yung dapat nyo na kikitain. Hindi po kasi pag hindi po tayo nagbabudget, ang nangyayari po is gastos lang tayo ng gastos. Ah, kailangan po lahat po ng ating expenses tayo yung may control. Hindi po yung expenses ang nagko-control sa atin. So isa pong example sa budgeting, yung pong mga bagay na hindi naman natin kailangan. Parang ito po yata yun. Ito, know the difference between your wants and your needs. Ito po, lagi kong ina-advise ito sa mga kaibigan ko. Katulad po yung mga bagong dumating lang sa US. So, even dito sa IM Worldwide, sabi ko nga po kanina, overwhelming yung kitaan. Pag hindi mo alam yung difference between your wants and your needs, pagdating ng payout mo, wala nang natira. Kasi mas malamang nagastos mo na siya bago mo pa siya nakuha. Karamihan po sa atin, mas madalas ganun yung nangyayari. So, kailangan po talaga nating mag-practice ng delayed gratification. Pag alam mo, pag nakafocus ka lang dun sa ano ba yung mga kailangan ko lang, and then, kailangan ko lang, and then gawin mo yung, budgetan mo yung kailangan mo lang, and then, mag-save ka, and then, at saka ka palang pupunta sa wants mo. Pero dapat, dun sa wants mo, tatanungin mo yung sarili mo ng maraming beses, kailangan ko ba to o gusto ko lang? Kasi po ako minsan ginagawa ko yun, kahit pag meron akong gustong gusto, kaya nga po ako late na ako nagkaroon ng iPhone. Late na ako nagkaroon ng mga talagang magagandang mga gamit. Kasi dati po nakafocus ako no kailangan ko ba siya talaga o gusto ko lang. Pag gusto ko lang mahihirapan ba akong magbayad o hindi? May budget ba ako para doon o wala? Ganun po kasi, kailangan po tatanungin po natin. Meron po ditong tinuturo na pag meron daw po kayong gustong gusto, bago nyo daw po bilhin, mag-aantay daw po kayo ng 30 days. Pag after po 30 days, at gusto nyo pa rin siya, at saka nyo siya bilhin. Pero most likely po, after 30 days, nawawala na yung eagerness nyo doon sa ano ba yung gusto nyo. Nawawala na yon. Hindi na siya, wala na sa loob nyo. Parang mas malamang nakalimutan nyo na siya. So, kailangan mag-aantay daw po ng at least 30 days bago po siya or pag-ipunan po muna. Pero kasi po, yung pag-iipon po kasi, mas maganda po yung pag-iipon is for emergency purposes po. Pwede pong pag-ipunan. So meron pa pong isang method po ng pag-iipon, yung sinosobre. Tapos pinapangalanan po yung mga sobre. So ito para sa talagang savings ko for emergency. Ito for travel, magta-travel ako para dito. So hindi po pwede na meron kayong ginusto, tapos uh, i-spend nyo agad yung pera nyo para doon. Kailangan po lahat po ng wants natin, pinagpaplanuhan siya. Hindi po siya basta ginagawa lang. May budget ba ako para dito? Pag wala akong budget, sige pag-ipunan kita. Pero ang una po dapat na pinag-iipunan natin is yung ating emergency. Katulad po ng pagkakasakit and kung ano pa man. Dahil yun po, alam naman po natin yung reality ng buhay natin na kapag ka po hindi natin talaga naalagaan yung sarili natin, nagkasakit tayo, lahat po ng ipon natin na yan, mauubos lang po doon sa naipon natin. Eh paano po kung wala tayong ipon? Eh paano po kung wala naman tayong mahihiraman? Alam nyo po, siguro po lahat tayo nagdaan doon. Ako po nagdaan dyan na wala kang ipon, wala kang pera, may pangangailangan ka, lumapit ka sa tao na hindi ka nabigyan o hindi
tinanggihan ka, kumbaga, ni-reject ka doon sa hinihingi mong tulong kahit na alam naman na kailangan mo. So napakasakit po nun, lalo kung yung hinihingi mo is para sa family, hindi po ba? Napakasakit po nun. So kailangan po talaga aaralin po natin yung finances natin, mamamanage natin yung finances natin ng mabuti. Para po hindi tayo dumating dun sa time na kakailanganin pa nating lumapit sa ibang tao. Tapos matatanggihan tayo. Sobrang sakit po nun. So, meron pa pong isa dito. Meron po akong nabasang libro na may tinatawag silang latte factor. So, kailangan po yung latte, di po ba yung latte, yung coffee latte, ganyan. Di po ba pag sinabing latte, parang asosyal. So, meron po din natawag na latte factor na dapat daw po yung mga latte factor natin is iniiwasan natin. Ito po yung mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan pagkagastusan, pero dahil trending siya, gastusan natin. So katulad po ng pinakamalaking example po dito yung pag-inom ng coffee sa Starbucks. So magkano po ang Starbucks coffee, hindi po ba? Katulad natin, sigurado mas mura ang kape natin kaysa sa Starbucks coffee. Tapos ano pa, healthy pa. So, yun po, ano pa ba yung mga latte factor na sinasabi? Yung pagbili ng mga damit na hindi mo pa naman kailangan. Ayan. Pagbili ng, basta yung mga binibili na kailangan mo ba siya o gusto mo lang siya. Parang ganun po. Kailangan alam natin kung paano natin iiwasan yung ating mga latte factor. And then, ano ba to? Kailangan po natin mabuild natin yung net worth natin. Yung net worth po natin, ito po yung kung magkano talaga yung laman ng savings natin. Yung ating mga liquid asset, yan po yung net worth natin. Hindi po porke may sasakyan ka, porke may bahay ka, ibig sabihin, yun na yung net worth mo. Hindi po. Ang net worth po is yung liquid asset po natin na kahit na anong mangyari, right away, magiging pera siya, magiging liquid siya. So, kailangan po, i-build po natin yun. Yung liquid assets po natin na anytime pag nangailangan tayo, pera siya nandiyan. Katulad po ng pera. Pero sabi nga po, yung pera is just a tool. Kailangan alam nating i-manage talaga siya. Kasi dapat po yung pera yung dala-dala natin, hindi yung pera yung magdadala sa atin sa kung saan pa man. So yung pang-apat po, para po magkaroon tayo ng financial freedom na kailangan nating aralin at kailangan nating gawin is pay off your debts. Kasi po yung mga utang natin, yan po yung isang nagpapabigat po sa buhay natin. Hindi po ba? Ang hirap-hirap po nung marami kang utang, tapos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng babayaran. So meron po ditong mga advice kung paano mababayaran na mas mabilis yung mga utang. Meron po silang tinatawag na use the snowball method. Yung snowball method po na sinasabi nila, kailangan po, pag halimbawa may mga utang po kayo, may utang kayo sa kapatid nyo, tapos may utang kayo sa may loan kayo sa bangko, tapos may utang kayo sa credit card. So, kukunin nyo po muna yung may pinakamalaking interest. Tapos, yun po muna yung babayaran nyo. So, halimbawa po, nagbabayad kayo ng 2,000 pesos every month doon sa isang utang nyo na may pinakamalaking interest. Tapos yung iba po, bayaran nyo lang sila ng unti-unti. Kung yung minimum lang, minimum lang. Tapos po, once nabayaran nyo ng yung isa, yung ibinabayad nyo po dun sa nabayaran nyo na, i-consider nyo pa rin po siya na nagbabayad pa rin kayo doon. Idadagdag nyo po yun ngayon. Halimbawa kung 2,000 pesos yung binabayad nyo doon sa nauna nyo na pay off nyo na, yung 2,000 na yun, idadagdag nyo doon sa pangalawang utang nyo. And then dapat po, pag ginagawa nyo to, hindi na kayo magdadagdag ng utang kasi otherwise, hindi kayo makakabayad ng utang. Kailangan po, alam nyo kung paano nyo rin i-manage yung mga utang. And then never break trust. So dito po sa US, ang credit score is napaka-importante. Kasi diyan po sila nagbabase kung aaprubahan ba kayo
sa loan nyo sa bahay o sa loan nyo sa kotse o sa personal loan. Yan po. Pag po bagsak ang credit score nyo, ibig pong sabihin hindi kayo nagbabayad ng maayos dun sa mga utang nyo. So, ibig pong sabihin, nababreak nyo yung trust nung bangko, nung mga pinagkakautangan nyo, kaya yes po, bad credit. Nagiging bad credit po. So, binibreak po natin yung trust. Even po sa tao, dapat pagka tayo, kailangan meron tayong willingness talaga na i-settle yung account natin doon sa mga na, na pinagkakautangan natin. Kasi um, ako po na ano ko na kailangan mo, halimbawa po ako hindi ako makakabayad, so kailangan ko po sabihin doon sa tao para po kahit papano merong communication. Yes po, kailangan po talaga na kahit papano, kahit maliit lang, kahit minimum lang, ang importante nagbabayad kayo. Kasi po kung hindi, sira po talaga ang credibility. Yun po yun. Credibility, mahihirapan na po kayong i-build yung credit nyo. Hindi po kayo makakaloan ng kotse, hindi kayo makakaloan ng bahay, hindi kayo makakaloan ng personal loan in case meron kayong pangangailangan na emergency. Tapos po, know the difference between the good debts and the bad debts. Okay po. Kasi po, kahit po utang, meron dito man po tinatawag tayong good debts at saka bad debts. Okay? Yung bad debts po, yung nangutang lang tayo dahil meron lang tayong gustong bilhing luho. Yan po yung mga bad debts. Yung nag-travel tayo kahit wala naman tayong budget, tapos ginamit natin credit card natin, that's bad debts. Okay po? So, sigurado marami sa atin dito ang gumagawa ng mga bad debts. Isa na po ako doon. Pero isa din po ako sa gumagamit ng good debts. So, ang good debts po, ito po yung sinasabi ni Robert Kiyosaki na OPM, yung other people's money. You're doing business using other people's money. So, ibig po sabihin parang nag-loan ka sa bangko to use it para magnegosyo. So, iba po yun. Kasi po, pag ginamit niyo yung niloan niyo sa bangko to put up a business or to buy a property na mag-accumulate ng income sa iyo, is good debt po ang tawag doon. Kasi po, yung income niyo doon sa pinagdalahan niyo ng pera, is yun po yung ibabayad niyo doon sa nahiram niyo na pera. So, nagle-learn po ba tayo, mga mentors? I hope may natututunan po kayo sa akin. Ano po? Ayun. So, kailangan po alam natin din, kung alam po natin, kung kailangan po nating malaman yung, or maintindihan yung difference between our wants and our needs, ganun din po, kailangan nating maintindihan yung difference between good debts and bad debts. Thank you so much po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na kahit paano na-impart ako sa inyo. Ayan. And then, yung panglima po, kailangan po nating matutunan kung paano mag-invest. Kasi po, sabi ko nga po kanina, para hindi tayo maano lang sa rat race, na work tayo ng work, tapos nasa cycle lang, nagbayad ng income, ng bills, ng et cetera, tapos balik na naman doon. So, kailangan nating matutunan kung paano tayo mag-i-invest. And isa na po dito ang pag-i-invest with IM Worldwide. Okay? Kasi maganda naman po talagang investment ang IM Worldwide. Unang-una po ang ating produkto ay nagbibigay po ng value sa napakaraming tao dahil po mahusay nga po ang ating product na nakakagaling ng karamihan ng sakit. So dito po ang sabi, invest only what you can afford to lose. Isa po sa natutunan ko, ay salamat po. Isa po sa natutunan ko sa pagbi-business, pag po ginusto nyong mag-business, kailangan po yung i-invest nyo sa business is yun lang kaya nyong mawala just in case. Kasi po ang pagninegosyo ay isang malaking risk. Kahit po mag-invest tayo sa stock market, isang malaking risk pa rin po yun. So kailangan po matalo man, afford nyo lang din yung mawawala sa inyo. Pero syempre po, gagawin natin yung lahat para hindi naman tayo maglulus doon sa business na ininvestan natin, hindi po ba? Pero para po hindi po masyadong, kumbaga po ito, parang ang sabi po, pag merong tao na may pangangailangan na nanghihiram sa iyo ng pera, ang gagawin mo lang, huwag kang magpahiram
pero magbigay ka dun lang sa afford mo na hindi mo na siya sisingilin. Ayun, ganun po. Isa po pala din doon sa advice yun doon sa tungkol sa utang and pagpapautang. Ayan. Na kung meron pong manghihiram, pwede po tayong magpahiram, parang tulong. Tulong po yung ibibigay natin, hindi pagpapahiram. Doon lang sa something na okay lang. Okay lang sa'yo kahit hindi ka nabayaran. Kasi po, wag tayong magpahiram na alam naman natin na yung tao ay mahihirapang magbayad. Kasi po, ah, mapag-aawayan lang po yun. Kasi po, sa pagbibuild po ng finances natin, kailangan din po may mindset tayo ng building of a relationship. Kasi ah, hindi naman po tayo kikita kung wala tayong relationship sa ibang tao. So building of relationship din po 'yon. Ayun. So, ang pangalawa po, never invest on something you don't understand. Kailangan po lahat po ng pag-iinvestan natin, naiintindihan natin. So, paano mo natin maiintindihan? Aaralin po natin, katulad po ng business natin with IM Worldwide, para po mas maintindihan natin kung paano siya gagawin at kung paano natin malalaman, nakikita tayo talaga, aralin po natin yung negosyo. Ganun po yun. Isa rin po yan sa natutunan ko sa pagbibusiness. Kasi po napakarami kong pinasok na business. Una, nagtayo ako ng garments. Okay? Tumatahi po kami ng mga uniforms ng malalaking eskwelahan or ng mga munisipyo, ganyan, yung mga uniforms ng mga empleyado ng isang buong munisipyo, ganyan. Mga nasa 500 sets po ng uniform, isang kontrata, ganon. Kaso, hindi ko naman siya inaral. May nag ano lang sa akin, sabi lang sa akin, oh maganda tong business, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, wala naman akong pera ng invest. Ang pinang-invest ko lang is lakas ng loob, tibay ng dibdib, yun lang po. So, siyempre po, pag ang business na pinasok nyo, ininvesan nyo is hindi nyo naiintindihan. So, ano po mangyayari? Wala pong mangyayari doon. Di po ba? So, kailangan po talaga lahat ng negosyo, aralin po natin. Even po yung pagtatayo ko ng online business ko, yung pagtitinda ko ng damit, 1 taon ko po yung inaral. Nanood po ako ng mga live selling bago po ako nakapag-start na magtayo ng business na yon. Even po yung dito sa IM Worldwide, kaya nga po ako inabot ng mahigit 1 taon, halos 1 taon at kalahati bago ko nag-join kay Mentor Edward is because inaral ko po muna siya talaga. Ano ba talagang resa-resa nitong negosyo na to? Kasi po, pag hindi po natin naaaralin, ang isang bagay na iimbisa natin, mas malamang sa wala po siya mangyari. So, ngayon po, gusto kong aralin paano mag-invest sa stocks. Kaya lang po, kailangan aralin ko din po siya. Hindi po ba? Hindi naman po ganun yon. So, ang natutunan ko po ngayon, since kailangan po kasi ang pera natin, hindi siya natutulog. Okay? So, dati po kasi ang pera ko nasa safety deposit. So, ang nangyari po, I lost money. How? So, recently ko lang po natutunan yon. Akala ko okay lang pera ko doon. So, how? Sa inflation po. So, yung pera ko, halimbawa po may naitabi akong $10,000. Tapos po, inabot na siya ng 3 years doon sa safety deposit. Walang movement. Yung power po nung $10,000 ko 3 years ago, hindi na siya ganong kalakas ngayon. Kasi po, yung inflation rate po, tumaas na siya. Yung value po ng mga products nung 3 years ago, mas malaki na siya kaysa sa ngayon. So yung power ng money ko, less na siya, hindi na siya ganon kalakas. So kung yung 10,000 ko nung 3 years ago, hindi na siya worth 10,000 ngayon. Maliit na siya kahit na physical money is 10,000. Pero kung tutuusin, maliit na siya because of inflation. So ang ginawa ko po, yung 10,000 ko after 3 years, pinasok ko sa certificate of deposit. So, hindi ganun kalaki yung kinikita niya, pero may kinikita siya. Magkano? 4%, 4.5 or 5% interest. So kumikita ngayon yung pera na kahit natutulog lang siya sa bangko, pero may kinikita. Kahit papano. Um, minsan po yung kikitain mo doon, parang po pwede mo ng pamasahe pa uwing Pilipinas, hindi namang gagaling sa akin. Parang ganun siya. So, hindi natutulog yung pera mo, naka-invest pa rin siya. So, kita nyo po, ilan na yung source of income ko.
meron po akong caregiving, meron akong online live selling, meron akong I am worldwide. Kumikita ang ibang pera ko sa certificate of deposit. Tapos po, meron pa akong mga on the side na halimbawa po yung simpleng-simple lang yung fetch, kung alam niyo po yung fetch app. Yung fetch app po is pipicturean niyo lang yung mga resibo na pumapasok sa inyo. Tapos nag-a-accumulate po kayo ng points, okay? So ngayon po, yung points na yun may value po. Alam niyo po ba, nakakabili ko ng tsinelas, nakakabili ko ng bra, nakakabili ko ng mga bag na maliliit lang sa pamamagitan lang po ng mga points na yun. So extra income na yon na nagagamit ko para dun sa mga wants ko na hindi na nanggagaling sa sarili kong pera. Hindi po ba? Yung kung gumagamit kayo ng credit card po kailangan alam niyo siya kung paano niyo i-manage. Masarap po may credit card pero kailangan alam niyo siyang i-manage. So ako po, ang pagmamanage ko ng credit card ko, kailangan babayaran niyo sila ng buo all the time. Otherwise, mag-cash na lang kayo. Kasi sabi nga po, wag yung bilhin something you cannot afford. Kung, kumbaga po, paano na nga yun? Yung kung wala kang pambili nitong bagay na to, huwag mo siyang bilhin na just to use the credit card. Kaya ko lang po ginagamit yung credit card. Sabi ko, magbabayad ako ng cash, kaya ko siyang bilhin ng cash, pero I will use my credit card and then pay the credit card with cash. Bakit? Kasi po, merong points. Di po ba? Una po sa credit score. Pangalawa, may points po kasi siya. May points siya, yes po, let your money work for you. May points siya na nakukuha ko na nagagamit ko din pambili ng ibang bagay dun sa wants ko na hindi na nanggagaling sa income ko. So yun po kasi yung doon, kailangan yung magkaroon ng income on the side o something na po pwede nyo makuhanan on the side para mapunuan nyo talaga yung wants nyo para hindi na yun manggagaling sa income nyo. Dahil ang goal nyo doon sa income nyo is mag-save. Malaking portion nun. Meron po silang tinatawag na 50-30-20 method. Okay po? So, kailangan po 20% of your income na pupunta sa savings. Ngayon, yung natitirang 80%, yung 50% po doon, yung mapupunta sa inyong mga fixed expenses. And then, yung 30%, yun lang yung mapupunta doon sa kung ano man yung ibang pinagkakagastosan nyo pa na hindi naman kasama doon sa fixed expenses. So kahit pa paano po, may 30% na kayo para doon sa mga wants nyo o para doon sa mga pwedeng instant gratification and all that. Ngayon, kung yung 30% ng income nyo hindi pa sapat doon sa inyong wants, so save nyo lang yan. Gawin nyo yung nagsusobre na ito para sa ganito, ito gusto ko to para sa ganito, ito. Hanggang ngayon po, gawa ko yun. Tapos ang ginagawa ko sa sobre, naka-sealed. Di po ba sabi ko kanina? Naka-sealed talaga siya. Tapos, ko-consider ko siya na hindi ko na siya pera. Kaya minsan, nagugulat pa po ako, may nakatabi pala akong pera, hindi ko alam. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Na, ay, madami pala. And then, sabi nga po yung power of word. Pag po may nagsabi sa inyo na, halimbawa, oy, mayaman ka na, dami ka ng pera. Claim nyo lang ng i-claim. Parang isabihin nyo lang sa sarili nyo, talaga marami akong pera. Kasi po, parang naano ko yun sa sarili ko. Pag lagi kong sinasabi yung marami akong pera, parang ang dami kong pera. Hindi ko nga alam saan nanggagaling mga pera ko. Parang palagi akong maraming pera, ganon. Pero, nasa pag-ano lang po. Ito nga po yung isa, do not put all your eggs in one basket. Kasi, halimbawa po, nag-invest tayo sa IM Worldwide. Pag po natin ilagay sa IM Worldwide lahat, okay lang po yun mag-invest, pero wag lahat. Kailangan po nasa ibang lugar yung iba. It's either nasa savings mo, katulad nga po nung sa akin sa isa nasa certificate of deposit kahit papano kumikita para in case of emergency meron kayong mahuhugot. Lagi po tayo doon sa in case of emergency may mahuhugot tayo. Kasi ang di po ba kanina sabi ko ang financial goal, kailangan tayo magkaroon ng financial goal. Ang financial goal po natin is maalis tayo doon sa paycheck to paycheck, maalis tayo doon sa rat race, maalis tayo doon sa wala man lang tayong pera na nakatabi for emergencies. Kailangan po mapunta tayo doon sa magkaroon tayo ng mapunta tayo doon sa daan to our financial freedom.
Financial freedom po is yung wala kang problemahin pero meron kang perang huhugutin in case of emergency. And ito pa po, avoid emotional investing. Ano po ba yung emotional investing? So, emotional investing po is yung na-hype kayo, na-scam kayo. Uy, dito ka na mag-invest. Nako, pagka nilagay mo dito yung 10,000 mo, sa isang linggo, 20,000 na yan. And because kailangan natin, marami siyang marami po sa atin. Ako, na-biktima ko niyan, emotional investing. Because I wanna earn fast, I wanna earn more, sige, invest tayo dyan. Malakas siya, ganyan. Katulad po ng Bitcoin, katulad ng Axie Infinity, invest. So, nag-emotional investing ka. So, wala po talagang mangyayari. Kaya kailangan i-avoid po natin ang emotional investing. Um, i, i, Kung dito po sa IM Worldwide, ifinifix po natin yung mindset natin na sige, gawin ko yung business because I know I'm gonna get my financial freedom here. Dapat po sa financial literacy, managing our money, kailangan po nakafix din po yung ating mindset. Is spend less than you earn para po ma-avoid natin ang financial stress. Kasi po, yun po yung isa sa iiwasan natin. Ma-stress tayo sa ating um, sa ating finances. Hindi po tayo dapat. Ang mindset natin, kailangan masolusyonan natin yung kakulangan natin sa kaalaman pagdating po sa pag-manage ng ating pera. Kasi sabi nga po, pera is just a tool. Pero pag hindi mo siya alam i-manage, tayo yung madadala ng pera. Kailangan po tayo yung nagdadala sa pera, hindi po tayo ang magdadala sa pera. Okay? Ayun, tapos na po tayo. So, recap natin yung una, kailangan nating i-educate yung ating sarili. Pangalawa, kailangan po natin, we have to know our numbers, income, expenses, and savings. Yung pangatlo, kailangan nating magkaroon ng financial goals. Yung pang-apat natin, we have to pay our debts. Mga utang, kailangan nating isettle as much as possible. Or kung meron man tayong utang, kailangan yung utang natin, good debts lang, nagpapasok ng income sa atin, yung pinagamitan natin ng pera. And then yung panglima is kailangan nating matutunan kung paano mag-invest ng tama. Kailangan po nating baguhin yung sistema natin pagdating sa finances. And the first step towards change is awareness. Kailangan po tayong maging aware doon sa 5 bagay na diniscuss po natin ngayon. Kasi pag hindi po tayo aware doon sa mga bagay na yon, hindi po natin mamamanage talaga ng maayos yung ating finances. Ayaw naman po natin na kumita tayo ng napakalaki-laki dito sa IM Worldwide tapos na-overwhelm tayo dun sa laki ng kita dahil hindi naman tayo sanay humawak ng ganong kalaking pera, napunta lang sa kung saan-saan, and then alam niyo po ba, maraming istorya kayong mapapanood sa Facebook about networking. They earn millions, pero after nun, tinatanong nila yung sarili nila, nasan yung 1 milyong kinita ko? Nasan yung milyong-milyong kinita ko? Hindi po ba? So parang ang hirap naman nun, na kumita ka ng milyon, pero naging millionaire ka, pero milyonarya ka nga ba? Nasan yung kinita mo? Nasan yung millions na nandoon sa sa account mo, hindi po ba? So dapat alam natin na paano natin i-manage yung pera natin para pag sinabing naging milyonarya siya sa network marketing, naging milyonarya sa IM Worldwide, is nakikita talaga na milyonarya ka. Hindi yung may millions tayo sa account portal natin, pero hindi yung nakikita doon sa buhay natin. Yes po. Parang kumita tayo ng milyon, tapos yun nga sinabi ni Mentor Wilma, nawala lang ng parang, wala lang, parang bula. May milyon tayo doon, pero hindi natin alam kung saan napunta, hindi po ba? Dapat, ulitin ko po ulit, income, savings muna. And then kung ano yung matitira, yun yung pagkasyahin mo sa expenses mo. Kasi most definitely, ang kinikita natin is mas malaki sa fixed expenses natin.
Pero kaya lumalaki yung nagiging expenses natin is because of our lifestyle. Nagkakaroon tayo ng mga instant gratification. Kasi nga, na-overwhelm tayo dun sa laki ng kinikita natin sa IM Worldwide, hindi naman tayo marunong mag-manage. So, kailangan aware tayo, ganito kalaki ang income ko, aware din tayo, ano ang mga expenses ko, and then aware din tayo na dapat matuto tayong magtabi muna. Savings first, bago expenses. So, ayan. Sabi nga po, ang financial peace isn't the acquisition of stuff. So kahit anong kunin natin, mga bagay-bagay, kahit magkaroon tayo ng lahat ng mamahaling bagay, hindi doon natin makukuha ang financial peace. It's learning to live on less than what you make so you can give money back and have money to invest. Kasi kailangan po natin, tayo po mga mens, lalo yung may mga pamilya dito sa atin, we're not living on our own, we're living for our family. Whatever we're doing right now, we're doing for our family. So dapat, lahat din ng gagawin nating decision pagdating sa finances natin is para sa family. So kung para sa pamilya, dapat uunahin natin i ano i-save kung ano yung para sa future nila. Ito pa po isang advice ko. Kahit maliliit pa po ang mga anak natin, turuan na natin silang mag-ipon. And turuan natin sila na kung may gusto silang makuhang mga bagay, they have to work for it. Ako po, ang mga anak ko, nandito kami sa Amerika. Nandito ako sa Amerika, nasa Pilipinas sila. Hindi sila nagkaroon ng cellphone. Lahat ng classmate nila may cellphone. Pero hindi sila nagkaroon ng cellphone unless they went to high school na. Tapos nandito sila sa Amerika. Pag meron silang gusto na luho lang nila, they have to work for it. They have to buy it using their own money. Hindi ako basta-basta po nang bibigay sa kanila. Gusto ko ng gitara, bilin mo. Sarili mong pera. Kung wala kang pera, you have to work for it. Kaya yung mga anak ko po, sanay sila ng ganon. Na hindi ako basta-basta nagbibigay sa kanila. Na dapat paghirapan nila yung mga bagay-bagay. Ngayon, yung bunso ko, may mga extra pera siya. Ang tinuturo ko na sa kanya, dali natin sa bangko pera mo, lagay natin sa certificate of deposit para kumikita na yung pera mo. Hindi lang yan nakatabi dyan sa bangko mo. Kasi sa bangko, wala naman po talagang kikitain ng mga pera natin. So, kaya nga po ako nag-invest dito sa IM Worldwide eh. Sabi ko, if I have 200,000 in the bank na hindi naman siya kikita, de invest ko na dito, magkano kikitain ko, di ba? Kasi po, kailangan po yes po, ganun po talaga, Ms. Delilah. Kailangan po talaga matutunan nila at an early age po na makapag-ipon na po. So yun. Halimbawa po, katulad yung anak kong bunso, pagka nagla-live selling ako, anak, tulungan mo naman ako dito mag-ayos ng mga nabenta para bibigyan kitang pera, ganon. So nagtrabaho siya, kumita siya sa akin. Ganon. And then kung halimbawa kung $15 per hour, bayaran ko siya $15 per hour. Ganon. Para may extra pera siya para sa mga gusto niyang bilhin. Ayun, kasi po yung savings natin, yan po yung ating protection fund pagdating sa emergency or unexpected expenses para hindi po tayo na makaranas ng financial disaster. Ano po yung mga financial disaster? Dito po sa IM, sa labas ng IM, yung mawalan ka ng trabaho o hindi kumikita yung business mo. Dito sa IM Worldwide, pag wala kang pay-in, wala kang benta, so paano na yung mga expenses kung wala kang cushion, kung wala kang savings, di po ba? Kailangan daw po pag meron tayong para handa tayo dun sa financial disaster, kailangan daw po may ipon tayo at least 6 to 12 months times dun sa fixed expenses natin. Dapat yun daw po yung ipon natin for emergency, for financial disaster. Para kung 6 na buwan ka mang walang trabaho, 6 na buwan ka mang walang kinikita sa negosyo, is hindi ka dadating doon sa time na lahat ng kailangan mo is uutangan mo pa. Hindi po ba? Tapos po, kung dito naman po sa IM Worldwide, kung para maipon mo yung 6 to 12 months expenses, kailangan talaga hatawin.
dito po sa atin, madami po sa atin, may additional fixed expenses dahil may mga naglabas ng car. So, kailangan bayaran yung monthly. So, kailangan talaga hatawin ng hatawin. So, paano kung wala talagang makuha? Tapos, walang cushion doon sa savings. So, ang mangyayari talaga sa atin, magkakautang-utang tayo. So, paano natin makukuha yung ating financial freedom pagka ganon? So, mga mens, ulitin ko ulit, kailangan alam natin numbers natin, alam natin income natin, we have to know our fixed expenses. Ilista po natin. Ito ba po isang sasabihin ko sa inyo. Nung dumating po ako dito, tawan-tawa ulit sa akin si Mentor Annalie. Bakit po? Lahat po ng expenses ko nakalista. Ultimo 50 cents. Nakalista po yan. Tapos pag po yung aking pera sa bangko at saka yung record ko hindi nagtatali, may kulang po na 25 cents. Ay, na-stress na po ako. Saan na yung 25 cents? Tawan-tawa po talaga sa akin si Mentor Annalie. Binago, hindi ko, hininto ko lang pong gawin yon nung naging asawa ko na po yung asawa ko dito. So, 4 na taon ko pong ginagawa yon dito sa US. Nakalista po lahat hanggang 50 cents. Talaga. Kasi po, kailangan, alam nyo kung saan napupunta yung perang kinikita nyo. Kasi po, ang nangyayari po kasi, ang laki ng kinita ko, tapos asa na yun? Hindi ko alam kung saan napunta. Dapat po alam natin kung saan napupunta yung kinikita natin. Hindi po ba? Para malalaman natin, dadating tayo sa realization na, teka muna, parang mali. Bakit ako gumasta ng ganito? Bakit dapat hindi ako bumili nito, ganon. So next time, alam nyo na, hindi ko nabibilin to kasi mali pala ako dyan. That's a latte factor. Hindi ko pala yan kailangan. So pag naglilista kayo, doon yun makikita yung mga bagay na pinagkagastusan nyo na hindi nyo naman pala kailangan pagkagastusan. So yun. So ito po, itinapik natin, hindi ko nga po alam bakit pinatapik sa akin to. Ayun. So, sabi lang po, itapik ko daw po kasi makakatulong din daw po ito sa marami sa atin na alam naman po natin, ewan ko po kasi ako, admitted din ako, kailangan talaga natin ng kaalaman sa pagdating sa paghawak po ng ating pera. Kasi talaga po, mag-i-stay. Ayun, si Mentor Naomi po ang talagang nag-push na gawin ko po ito. Kasi nagkukwentuhan lang po kami ni Mentor Edward. Parang kinakwento ko lang po kay Mentor Edward yung kung paano yung diskarte po ko pagdating sa paghahawak ng pera. Tapos sabi po nila, pwede ba means itapik mo yan doon sa sa Conquerors. Sabi ko, okay lang po, sige po. Yes po, use money wisely. Kailangan po ulit, again, dapat po tayo yung nagdadala sa pera, hindi po yung pera ang magdadala sa atin. So, paano natin madadala yung pera? Kailangan po nating matutunan kung paano po siya i-handle, kung paano siya i-manage. Savings muna po bago ang lahat. Dahil yung savings po, para po yun sa kinabukasan ng buong pamilya. Hindi lang po natin, yung buong pamilya po natin. Dahil halimbawa po, may mangyari sa atin, may savings tayo, hindi mamumroblema mga maiiwan natin, hindi po ba? So, eto po, ayan. Ay, end na po pala doon. Tama po ba? So, yeah, end na po doon mga mens. Stop sharing na po ako. Sana po marami akong nai-impart po sa inyo. And, ayun. So, sana po matuto tayong lahat sa pag-handle ng ating finances para hindi po tayo matulad doon sa nanalo ng loto. Kasi po dito sa I Am Worldwide, para na tayong nanalo ng loto pag kumita tayo ng milyon-milyon. Kaso, paparis ba tayo doon sa nanalo ng loto na naghirap din after a while kasi hindi natin natutunan kung paano i-manage yung malaking pera na possible nating mahawakan dito sa ating ginagawang business with I Am Worldwide. So, yun lang po. Thank you so much po and God bless everyone po. Wow, napakagaling mo talaga, Men's BFF. Wala akong masabi. Most of the things na mga sinabi mo, may parang ganun din ako. Siguro 1/4 of what you are. Medyo ako, pagdating kasi sa decision making, pagdating sa paglalabas ng pera, when it comes to business, mabusisi ako. Pag hindi ko alam ang isang bagay, hindi ko yun papasukin. Kasi
ba't ko papasukin yun baka mamaya pera ko mawindang lang, di ba? And kailangan kung halimbawa, gaya ng pinapasok ko na business, sa pagkain kasi doon ako mahilig. Kung ano yung hilig mo, kung ano yung gusto mo, dapat yun ang gawin mo. Kasi mas mag-aaral ka doon sa bagay na yun para ma-improve mo . So pagdating naman sa pagpapautang, diyan ako takot. Kasi nowadays, alam niyo naman, ang hirap magpautang. Madali magpautang pero ang hirap maningil. So, daw ako diyan. Doon sa maraming ano mo din, alam ko ang daming natutunan ng bawat isa, di po ba? Kumbaga sa may mga bagay-bagay na ginagawa na natin, pero ang dami pa pala na hindi natin alam, hindi natin ginagawa, na pwede pala yung ganung bagay, pero hindi pa natin alam yon. May mga techniques pa pala na pwede nating matutunan. Ang galing-galing mo, BFF. Okay. Pipicture po muna tayo bago po ang question. Yun lang po. Hindi ko po kayo mag-picture dahil cellphone po ang gamit ko. Sino po pwede mag-picture? Ayan, ako na po, Ate Mens. Thank you po. Ayun, bago tayo mag-picture, pasalamat muna ako kay Mentor Melin sa napakagandang topic and sa napakagandang host natin. Ayun, thank you. Gandang mga host natin. Ayun, magnanay. Ayun, thank you so much, Mentor Melin. Grabe, ang ganda ng topic natin. So, about financial literacy, no? So, para maging awareness tayo about sa sa mga finances, sa pag-manage ng ating pera para talagang mas ma-enjoy natin siya. Kasi 'di ba, yung iba, makikita mo na ang laki ng kinikita nila dito lang sa IAM Worldwide, 'di ba? Yung iba, ang laki ng kinikita, makikita mo sa dashboard ang laki. Pero saan napupunta yung income nila? Wala pa ring ipon. Yes. So kulang kasi sa kaalaman paano i-handle yung pera, yung mga finances nila. Okay? So magkaiba kasi yung sinasabi ni Mentor Mimi na magkaiba daw yung being rich and being wealthy. So yung being rich, so marami kang pera, pero di mo naman nahahandle ng maayos. Pero yung being wealthy, so may financial literacy. Okay? So, Tama po. kailangan pala, ang pag-compute natin dyan, so iba kasi hindi alam, pero iba alam naman siguro to, yung masubrahan yung, kailangan pala talaga, makompute mo na kailangan yung masubrahan mo yung pera mo dun sa, yung fixed expenses na tinatawag, kailangan pala na compute natin yun, no? So ngayon ko lang din nalaman yun, na-compute mo yung fixed expenses mo, para, yung sobra doon, yun na lang yung gagamitin mo. Kasi kung hindi mo siya nakukompute, hindi mo alam, nakukuha mo na pala yun para doon sa fixed expenses mo, kaya wala kang naiipon. So sumasahod ka o nag-income ka, tapos nakakapangutang ka pa rin kasi hindi mo siya na-compute. So yun, so ang ganda ng topic natin ngayon about talaga sa finances, no, para magkaroon ng awareness yung iba. And ano pa ba? So nag-take down notes tayo eh. Kung hindi pa masusobrahan doon sa fixed expenses natin, so kailangan natin pa maghanap pa ng iba pang source of income. Okay, so hindi naman masama mag-try sa iba. Pero kung gusto mo talaga na kumita ka ng malaki, so 101 o 1,001 sabi ni Mentor Manumilin, na gawin mo talaga, fokusan mo si I Am Worldwide. And invest invest what you can afford to lose. Di ba? Yung kailangan nag-invest ka, o kaya yung sabi nga, nagpapautang ka, yung pagpapautang mo kailangan papautang mo siya na yung parang papautang mo siya dun sa pera na kahit hindi niya bayaran, okay lang sa'yo. Magiging help mo na lang sa kanya. Kasi papautang mo sa kanya yung inuutang niya na pahihirapan ka naman maningil, di ba? So mamumroblema ka lang. So ibig na siya lang may problema, so dalawa na kayo. Okay? Thank you so much, Victor Norbe. Ang dami kong nakuha dito. Kasi talagang pinakinggan ko siya kasi isa rin yung sa gusto kong matutunan talaga, paano mag-handle talaga ng pera. Okay, so never invest on something you don't understand. So kung hindi mo naintindihan ng isang bagay na papasukin mo, so kailangan wag ka mag-invest doon. So kung gusto mo naman siya, nakita mo na marami naman nag-asinusado doon, so kailangan aralin mo pa rin siya. So do not put your egg in one basket. Diba? So ang daming ko natutunan. No? So avoid emotional investing. So ayun siya. So ngayon sa mga nagtitake note, no, so maganda yan para meron tayong babalikan imbis na kung nahihirapan tayo sa pag-ano ng financial. So balikan natin itong topic ni Mentor Normelin, no? So yung ano kasi niya, kaya napatopic din sa kanya to, kasi siya rin yung nakikita rito na talagang parang ano talaga sa finances. Para sa kanya po, ano po? Para Maalam sa sa kanya po talaga finances. yan. Oo, kasi makita mo naman siya, napakasi. Tapos ano, 'di ba? Tingnan mo naman sa pag-invest niya, talagang
pinag-iisipan niya yung pag-i-invest niya, hindi lang sa basta nag-i-invest sa IAM. So bago siya nag-invest dito, talagang pinag-aralan din niya. Isa yun sa mga nakita ng mga mentors natin, kaya sa kanya binigay yung topic na ganito. Kasi sabi nga niya, wala naman na ita-topic na ganito dito sa IAM Worldwide. So kumbaga yung topic ni Mentor Normilin, so hindi sabay the book. Talagang experience niya rin. Ito yung mga na-experience niya na sinishare niya sa atin. Okay, so ayun, thank you so much, Mentor Normilin. So picturean ko na po kayo kasi mahaba na. Baka iba, nakaabang na mag-peace sign eh. So ayan, peace sign po kayong dalawa, Mentor Normin, magnanay, Mentor Normin and Mentor Rosemary. Ayan, so 1, 2, 3, smile. Okay, so kunan ko si Mentor Normin ang solo. Ayan, so 1, 2, 3, smile po. Okay, mentors, gallery review. So mabilis lang po ito. So pa-open cam na lang po sa kaya mag-open cam. So ayan, kung ikaw, simula pagpasok mo, hindi ka pa naka-open cam. So ngayon, open cam po tayo ngayon. Okay, so para maganda po tayo tingnan. Ang ganda kasi tingnan kapag yung unang slide at naka-open cam, no, pag pinost mo yung poster. Sabi, ang gaganda naman ng mga ano dito, ang babait naman, mga talaga nagbibigay ng oras, no. Kitang-kita mo ang mga nakikinig kasi naka-open cam. So ayun mga mentors, so open cam po tayo. So konti lang yung mga naka-open cam, no. So habol po tayo mentors. Ayan, bilang po ako ng 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ayun, wala na, no. So ayan, baka busy po. Baka nasa Christmas party. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay. So, second slide. So, ayun, nandito pala ang ating father, General Lyons. Ayan. Ayan. Second slide. So, ayan, may naka-open cam pa po dito. Mentor Betty Andaya, Mentor Ofi, ang ating power leader sa Mentor Abilita, Mentor Louie. Ayan. Ayan, nakapisay na si Mentor Louie, hindi na nakamotor eh. Ayan, okay na mentor. So, balik po sa iyo, Mentor Marie. Baka may mga question and answer sila and take away. Yeah. Baka po meron kayong take away. Sino po ang gustong mag-speak? Nasa inyo na po ang floor. Raise lang po ng hands. Ay, ang dami. Wala po bang gusto magtanong? Alam ko po na ang mga tenga natin kanina bukas. Kung may 3 tenga po tayo, 4 yung bukas na tenga natin. Ano po? Kasi po talaga interesting yung topic today na hindi pa natin naririnig kahit sa ang meeting po natin. Kaya po alam ko yung ating mga tenga, mata, lahat po ng nakapasok sa atin, nakikinig po tayo ng mabuti. At alam ko po, marami po tayong naintindihan. Marami pong pumasok sa ating isip at saka sa ating kalooban. Di po ba? So, any takeaway po from everyone? Ang galing po talaga na aking BFF. Talaga po. May question si Mentor Ofi doon sa ano. Sabi niya, paano po kung malaki naman masyado yung utang po? So, sagutin po natin yan. So, ganito po yung magandang diskarte po. Diyan, pag malaking masyado yung utang. So, halimbawa po, yung utang is, iisa lang siya, sa isang tao lang malaking utang. Sabihin natin, kalahating milyon yung utang nyo, 1 milyon yung utang nyo. Ang una po dapat nyo ima-mindset dyan, kailangan gugustuhin yung bayaran yung utang. Di po ba? Ngayon po, pangalawang gagawin, makipag-usap po kayo doon sa inutangan nyo. Magbigay po kayo, even sa bank din po kasi ganyan. Magbigay po kayo ng i-ano nyo po, i-lay nyo po yung inyong, ito lang yung kaya kong bayad every month. So, i-lay nyo po yung cards nyo na ganon. Basta po ang importante, willing kayo na magbayad dun sa utang. And then, para po hindi na lumaki yung utang, sabi ko nga po kanina, habang nagbabayad kayo dito sa utang na to, huwag na kayo mangungutang. So kung ano man yung income nyo, pagkakasyahin nyo po yun doon sa mga uh, expenses nyo at saka doon sa pagbabayad nyo ng utang. Pero hanggat maaari, yung pong babayad nyo doon sa utang, dapat portion lang doon sa matitira nyong pera para habang nagbabayad kayo ng utang, meron pa rin kayong naiipon. Kasi po, hindi ko naman sinasabi na
ako, maraming pera. May ipon po ako, pero may utang din ako. Kasi po, ganito po yon. Bakit ang katwiran ko po, ay, sabi ko nga po, di pa, use other people's money. Yan po yung sinabi ni ni Robert Kiyosaki. You have to know how to use other people's money. So, I use my credit card kahit may pera ako. Kasi nga po, may points, hindi po ba? And then, yung perang ibabayad ko dapat sa kanya, since hindi naman siya nag-i-interest, so, halimbawa po, may utang kang $2,000 dun sa isang credit card mo. Hindi naman siya nag-i-interest. So, why would you pay the whole amount of 2,000 kahit na may pera ako na 2,000? So, ang gagawin ko ngayon, yung portion lang nung utang ko yung babayaran ko, hindi naman siya nag-i-interest eh. And then, yung matitira kong pera na supposedly pambayad ko sa utang, isinesave ko siya, additional dun sa savings ko. So, nadadagdagan yung savings ko. And then, ang gagawin ko ngayon, pagka malapit ng matapos yung 0% offer niya sa akin, itatry ko ngayong maglabas ulit ng bagong credit card. So, iba-balance transfer ko ngayon siya. Kung magkano man yung balance dito. So, kasi bakit? Kasi ang interest, pagka hindi mo siya nabayaran ng buo, is 29% yata. Pero pag mag-balance transfer ka, 3 to 5% lang siya. So, konti lang yung ano mo. Tapos, fixed yun. One time ka lang magbabayad. Tapos, 0% interest ka ulit dito. Magagamit mo ulit siya. Kaya nung 2022 po, bago ko binuksan yung aking online live selling, nagtinda ako ng mga items pauwing Pilipinas na lahat ginamit ko lang yung credit card. So, ibig sabihin, nagnegosyo ako, kumita ako dun sa negosyo nang hindi ako naglabas ng sarili kong pera. So, ganun po siya. So, kung kaya niyong bayaran yung utang, pag malaki masyado yung utang, bayaran niyo ng unti-unti. Makipag-usap lang kayo dun sa ano. Sa credit card naman po, kahit hindi na kayo makipag-usap, bayaran niyo lang yung minimum. Pero sabi ko nga po, gamitin niyo yung snowball method. Kung halimbawa, nabayaran niyo na yung isa, kung magkano man, kung nabayaran, halimbawa, binabayan nyo dito, $100 lang a month. Pero, tapos nabayaran nyo na siya. Ngayon, yung $100 na binabayad nyo dito, consider nyo pa rin, kunwari, nagbabayad kayo dyan. Idagdag nyo ngayon sa pambayad dun sa kabila. So, that way, yung pangalawang utang nyo, mas mabilis nyo na siyang mababayaran. Tapos, kung magkano man yung binabayad nyo dun sa pangalawa, let's say 150, kasi kasama yung 100 dun sa una, idagdag nyo ngayon dun sa isang binabayaran nyo. That way, mababayaran nyo siya. And wag na kayo munang uutang, not unless yung gagamitin yung utang is hindi siya mag-i-interest. So, ganun po siya. Hanggat kaya nyo na yung utang nyo walang interest, okay lang yon. And then, basta ang importante, willing kayong magbayad ng utang. And dapat po, aware kayo dun sa responsibility. Kasi po, may due date, hindi po ba? So, ako po, lahat ng due date ko, nakalista na sa papel, naka-alarm pa sa cellphone ko. Yun po, lahat ng expenses ko, lahat ng bills ko, naka-alarm yan. Kasi sa lahat po ng ayoko, nagbabayad ng penalty. Kasi iniisip ko agad, magkano penalty nito? $30, halimbawa $40. Aba, marami nang mabibili yon. Hindi po ba? Marami nang mabibili yung $40. Dapat po ganun. Yes po, Mark, Mark. Yan po yung tinatawag ni Robert Kiyosaki po na OPM, di po ba? You do the business using other people's money. Napakaganda po nung advice ni Robert Kiyosaki na yon. Pero dapat aaralin nyo din paano nyo ba siya gagawin ng tama. So basahin nyo po yung Rich Dad Poor Dad na libro kasi maganda po siya. And ano po, educate ourselves talaga. Kasi malaking bagay po, makikita nyo, mabilis kayong makakaipon, mabilis nyong maaaral mag-manage ng pera pag talagang inaral natin sila. Manood lang po kayo ng manood sa YouTube. Bibigyan ko po kayo ng example. Madaling maintindihan kasi Tagalog naman sila, Tagalog English. I-follow nyo po Empowering Pinoy, Wealthy Mind, Janitorial Writer, at saka Millionaire in You.
Yan po, panoorin yung mga video nila. Minsan meron silang isang video lang pero paulit-ulit kong pinapanood. Dahil katulad din po ng tinuturo sa IM Worldwide kung paulit-ulit yung naririnig na ma-master niyo siya. Kaya po, ang nangyari, pag lagi niyong ginagawa na nauuna mag-ipon kaysa gumasta, na ma-master niyo siya, ipon ka muna. Si Men's Carol, alam ko kahit papano, may natututunan sa akin yan pagdating sa pagmamanage ng pera. Mentor Annalie din kahit papano, may natututunan yan sa akin. Mag-manage ng pera. Pero minsan, kailangan pinapalo po muna bago para matuto. Ayun. Sana po nasagot ko. Thank you so much po. Ay, naku, napakaraming nagtataas ng kamay. Ang daming nagtataas ng kamay. Okidoki. Sino pa po? Wala akong siya makikitabi ako. You're welcome po. Si Mentor Carol. Mentor Carol, meron kang sasabihin? Amazing morning! Nakaka-proud naman talaga na nanay, di po ba mga mentors? So, thank you very much po, Nanay Mens, na takeaway lang po. It's never too late na ma-open yung eyes natin dun sa topic kasi hindi naman porki nandito na tayo sa edad natin na to, hindi na natin ibig sabihin na matanda na ako, hindi ko na pag-aaralan yung financial literacy na. Matanda na ako, hindi ko na pag-aaralan how to manage my money. Hindi po ba meron yung at 53 years old yung may-ari ng KFC? Doon siya nag-start ng mag-boom yung business niya. So, eye-opener lang talagang pagkaalam mo yung ginagawa mo, pagkaalam mo kung ano yung mga bagay na pinag-aaralan mo, especially when it comes to money. You will never go wrong. Kasi nakakatuwa po na ang ganda ng topic, ang ganda ng daming learnings, ang daming na-impart sa atin. So, yun po ang pinaka-ano ko na hindi kung nandito tayo sa age na to, hindi hindrance yun para hindi na natin matutuhan kung paano humawak ng pera. Kasi yun po ang pinaka-importante. At the end of the day, kahit gaano man yung kinikita natin, may maisisave tayo. Yung konti, pag pinagsama-sama mo yan, dadami yan. So, thank you very much po, Nanay Mens, and nakaka-proud po talaga na kayo ang aming angel mentor. Thank you. Meron pa po ba? Take away po. Mentor Wilma, baka may sasabihin ka po? Ayun, amazing morning everyone. Thank you so much no, Mentor Normelin. No? Actually, yung nasagot na ni Mentor Normelin kanina yung itatanong ko. So, yun lang no, talaga totoo po talaga yung sinabi niya na kailangan talaga matutunan natin kung paano natin i-manage yung pera natin dahil siyempre sa panahon ngayon hindi na tayo bumabata no. So, kailangan natin talaga is anuhin natin kung anong paggagastusan natin, kung anong mga wants and needs natin, 'di ba? So, about sa mga utang-utang, talagang hindi maiwasan talaga yung mga utang, no? Talagang habang buhay tayo, bawat isa sa atin talaga is mayroon talagang utang. But then, kagaya yung sinabi din ni Mentor Normalin, kailangan matuto rin tayo magbayad sa utang kasi natuto tayo mangutang, 'di ba? So, sa mga tao na hindi nila na ano talaga yan naisip, kailangan matutunan talaga natin na magano. Although, wala akong pinapatamaan dito, no? Ano lang natin, kasi reality yung inaano pinag-uusapan natin, reality. So, ganun lang talaga, kung marunong tayo mangutang, matuto rin tayo magbayad. Kasi, kumbaga, darating nga panahon talaga na kailangan din natin mangutang ulit, at least makakaulit tayo. Hindi madadala ang Tama po. tao o yung tao na pinag-uutangan. Di ba? So, ako, may ano rin ako, utang din ako, naglo-loan din ako sa bangko, di ba? Yes po. So, kaya ano ko talaga yung ang ginagawa ko kasi sa loan ko, kumbaga, inaano ko na yun automatic na yun sa sa account ko. Yes.
automatic kasi may tendency na minsan nakakalimutan mo magbayad, di ba? Yes. So at least i-ano mo na doon, i-connect mo na yun doon sa account mo na at least okay on this date before yung Auto-pay. talaga is ano na auto pay na siya. Mhm. So Mhm. at least at saka ano doon, ang tendency doon tumataas yung score mo Yes. pag hindi ka nabe-behind at Yes. hindi ka wala kang ano 'di ba kumaga bad record doon. So yun ang tinitingnan din ng mga ano kasi na tumataas yung score mo. So, yun Mhm. lang no, mga mentor Normelin. Talagang napakaraming learnings, no? Talagang Yes. surprise talaga ako. At saka maganda rin talaga to na na-topic mo ito kasi karamihan nito mga baguhan, no? Talagang kailangan talaga natin, kahit mga datihan na, kailangan talaga natin matutunan kung paano i-manage yung pera natin kasi hindi habang buhay na mayroon tayong hawak, di ba? Yes. Kailangan talaga natin isipin kung paano natin gastusin. Kasi karamihan ngayon, lalo na sa mga kabataan, sa mga anak natin, no? Na pag may nakita sa store, gusto bilhin. Kaya ako, tinatanong ko rin ang anak ko, kailangan mo ba yan talaga? Kailangan, o you just want, di ba? Iba yung Yes. need at saka yung want. Yes So, po. ano mo yun, di ba? So, minsan mag-ano tayo, ano natin sa libro talaga na kung kailangan mo talaga o talagang gusto mo lang kasi nakita mo. Di ba? So, ayun, maraming salamat Mentor Nomelin at hopefully may itatopic pa ito ulit kasi marami tayong mga bago na mga pumasok na matutunan din sila, ma-educate sila. No? So, thank you and God bless. Congratulations. Yan lang Thank you Mentor po. po. Edward, baka po may sasabihin po Thank you, kayo. Tatay. Thank you, Mentor Marie. Thank you too. Mentor Edward, baka po meron kayong sasabihin. Ayan. Amazing morning. Grabe, no? Nakakatawa naman po. Unang-una is pinapasalamatan ko si Mentor Normelin kasi alam ko mahirap gumawa ng slides, alam ko mahirap gumawa ng ganitong topic, pero bilang isang mentor natin or bilang isang leader natin under Diamond Eagles, nag-yes mentor lang siya. Kasi kumbaga, yung maitutulong kasi niya doon sa mga tao, um, dati kasi sabi natin pag naghahabol tayo ng mga bagay na tawag dito, naghahabol tayo ng mga topic, yung gagawin natin siya nung wala tayong ginagawa. Kaya lang ang problema, kailan siya magagawa. Pero si Mentor Normelin, nung sinabi namin ng Mentor Naomi na, Mens, pwede ba itapik mo yan? Pwede mo bang ano? Kasi talagang nakita sa buhay ni Mentor Normelin yung tawag dito, bagay sa kanya yung topic. Kasi ang dami talaga. Tama ang sabi ni Mentor Normelin kanina, yes, may million ka sa dashboard mo, pero ang tanong nasaan? 'Di ba? Hindi mo siya maano kasi nandun lang siya, papel lang siya, nandun lang siya, nasa dashboard lang siya. Pero ang tanong, saan mo dinala? 'Di ba? Nasa luho lang ba 'yon or ininvest mo ba? Kasi kung ininvest mo, kikita at kikita 'yon kung nire-invest. Pero kung hindi mo siya nire-invest at ginamit mo lang sa luho mo, ay walang babalik sa iyo. So, Mentor Normalin, thank you very much for that. And my question is, akala mo tapos na. Ah, my question is, ah, kagaya ng sinabi nga ni ano kanina ni Mentor Carol, hindi pa huli ang lahat. So, can you elaborate yung part na hindi pa huli ang lahat? Kasi marami po tayo dito kay I Am Worldwide na may edad na. Eh, paano pa makakapag-ipon ng tanda ko na? Yun po. Salamat, Mentor Normaline. Sige po, thank you po. So ganito po yun. Marami po dito may mga edad na. Katulad ko po. Or mas may edad pa sa akin. Eh bakit po ba tayo nandito sa I Am Worldwide? Di po ba para kumita? Kasi po meron tayong mga expenses. So ibig pong sabihin, kumikita tayo para sa mga expenses natin, kumikita tayo, pwede pa rin tayo mag-save. Hindi pa po huli ang lahat para mag-save. Pwede pa po natin siyang aralin. Okay? Kasi po, hindi po ibig sabihin na may edad na tayo ay hindi na tayo makakaranas ng financial disaster kahit nandito pa po tayo sa Amerika o kahit nasa ibang lugar pa po tayo. Possible pa rin po tayong makaranas ng financial disaster. Okay? Magkasakit,
mawalan ng trabaho o mawalan ng pinagkakakitaan. So mainam na po, yun tayo nakaprepare. Kung paano sinabi nga po ni Mentor Carol na kahit na may edad na, po pwede pa rin natin gawin yung business with IM Worldwide. So ibig kong sabihin, kaya natin ginagawa yung business with IM Worldwide is possible pa rin, naniniwala pa rin tayo na possible tayong kumita. So pag possible tayong kumita, posible din po na possible pa rin nating matutunan kung paano tayo magsisave. So yun lang po means mindset talaga din. Mindset. Kumikita ka, unahin mong mag-save. Ang sabi ko nga po kanina, at least 6 to 12 months of your expenses. So doon po papasok ulit, you have to know your numbers. Kailangan alam mo magkano ba talaga ang fixed expenses ko, magkano ang kinikita ko. Para alam ko kung magkano yung masasave, magkano yung dapat kong i-save na 6 to 12 months ko na expenses. Kung halimbawa po ang 6 to 12 months, ang kita mo is 10,000, ang expenses mo is 7,000. Okay? So may matitira kang 3,000. Save mo yung 1,000. So yung 7,000 na expenses mo, i-times mo yun sa 6. So that is 42,000. So kailangan kung makakapag-save ka na mas higit doon sa 1,000, i-save mo siya para mas mabilis ka na maiipon mo yung dapat mong ipunin, yung goal mo na dapat mong maipon para doon sa pagdating ng financial disaster. Ngayon, kung hindi naman dadating yung financial disaster, the better, di po ba? Kasi dadami yung naipon mo. Kasi po, once nag-start kang mag-ipon, magiging habit mo na yan. So, kung nagkakaroon po tayo ng mga bad habits sa sarili natin, kaya din nating mag-acquire ng mga good habits. Iwan natin yung bad habits and mag-acquire tayo ng good habits. Dahil sa totoo lang po, mga mens, hindi po natin po pwedeng sabihin na kaya tayo mahirap is because wala tayong pera. Kaya po tayo mahirap is because hindi natin alam paano natin i-manage yung pera natin. Kaya tayo mahirap, ang nagpapahirap po natin is yung mga spending habits natin na hindi naman natin kailangan pero ginagawa natin. Hindi po yung kawalan ng pera dahil sabi ko nga po kanina, ang pera is just a tool. So dapat po ang pera, tayo ang nagdadala, hindi tayo yung dinadala ng pera. So yun lang po, hindi pa po huli ang lahat kahit kanino. Kung paanong hindi pa huli ang lahat para matuto tayo ng bagong skills. So ang pagbabudget po at pag-iipon ay isang skills na kaya nating matutunan anuman po ang ating edad. Puro palabas para sa layo, yun po ang ano yung sinabi ni Mentor Ed? Meron pa po isang question. Si Mentor Mary Grace po. Ayun, may sinabi po si Mentor Mark, pero pag puro palabas para sa liabilities, yun po ang hindi okay. Yun nga po, kaya kailangan talaga aralin natin siya, paano natin i-manage. So hindi ba kanina kasama doon sa aaralin yung kailangan aralin mo yung difference between asset and liabilities. Kailangan mag-focus ka doon sa asset. Yung asset yung nagpapasok ng pera sa iyo, na yung pinapasok ng pera ng asset mo, yun yung magbibigay sa iyo ng freedom to buy the liabilities. Na hindi na manggagaling dun sa sarili mong ano. Hindi po ba? Tapos, ano yung question? Normal lang po ba? Ayun. Asa na yun? Normal lang po ba? Na sa una, puro labas lang, wala pa na sa save na income? Yes po. Mens, tanong ko lang, first time mo nag-business? Yes, Mens. Hi. Amazing morning po. Yes po, first time. Ayun. So sa pagninegosyo talaga, Mens, kahit sinong negosyanteng pinakamagaling na mapanood mo sa YouTube, ang sasabihin nila sa'yo, pag meron kang ininvestan na business na pinaniniwalaan mo, nakikita ka, pag kumita ka doon, yung kita mo, i-reinvest mo muna. That means wala ka pang kinikita. That means hindi ka pa kumikita kasi yung kinikita mo nire-reinvest mo eh. Kung meron kang pera sa dashboard mo and then yung pera sa dashboard mo hindi mo alam kasi hindi mo alam saan napunta because you reinvested it. So ibig sabihin nandun siya, nire-invest mo. Nung nagtayo po ako ng junk shop, ganito yung ginawa ko.
So, pag meron akong kalakal na ibinenta ko, magiging pera ngayon yun. So, lahat ng pinagbilan, ginagamit ko muna siya pambili ulit ng bagong kalakal. So, that means nag-reinvest ako. So, I started my junk shop ng 15,000 pesos lang. 15,000 pesos nag-start ako. Doon ko pa kinuha yung pinampagawa ko ng bike na ginagamit ng mga bata na nagbobote at yung pinampagawa ko ng bakal na gate. Pero yung 15,000 na yon, after 6 months, bumebenta ako ng halagang 200,000 mahigit sa loob ng isang buwan. So saan ko kinuha yung pera? Ibig sabihin kasi lahat ng kinikita, pinaikot ko lang siya ng pinaikot hanggang sa dumami ngayon siya. So ganun siya. Mag-reinvest ka muna and then pagka na pundasyon mo na yung business mo at saka ka ngayon pwede nang maglabas nung kinikita. And then mahirap kasi sa isang negosyo na iisa lang yun lang yung source of income mo tapos lahat ng expenses mo dun mo kukunin. Kaya nga sinasabi na dapat you don't put all your eggs in one basket. Kasi sa umpisa ng negosyo, i-set up mo na yung mind mo na hindi ka pa dyan talaga kikita. Doon sa ine-expect mong kita. Kasi kailangan mo siyang i-reinvest. Parang ako, nung pumasok ako dito sa IM Worldwide, okay? First month ko, nung nakuha ko yung Sapphire ko, kumita ko na 100,000. May benta ako na siguro nasa 100,000 din. So that means nabawi ko na yung investment ko, di ba? Anong ginawa ko doon? Ni-reinvest ko ulit kasi pinasok ko yung anak ko ng Jade. 'Di ba? So ganun siya, means. So reinvest mo lang. Nung kumikita na yung tindahan ko, nababawi ko na yung investment ko dito sa online shop ko ng damit. So anong ginawa ko doon sa ibang pera? Ininvest ko sa IM Worldwide. Kasi nga sabi, don't put all your eggs in one basket. So nag-pull out ako ng egg ko dito sa tindahan ko, inilagay ko yung iba sa IM Worldwide. Tapos yung ibang egg ko nasa certificate of deposit. Basta importante men, halimbawa, kung may kinita ka, kung gusto mo talaga ng may ipon, pull out ka lang konti, lagay mo sa ipon. Kaya nga, kung nag-uumpisa, for my opinion, pag hindi mo kayang mag-full time, wag mong i-force yung sarili mo mag-full time. Kasi mahihirapan ka. Not unless, sinabi nga ni Mentor Mark, ibibigay mo yung 1,001% mo, nahahatawid mo yung negosyo para sigurado ka, nakikita ka. So, yun means. Kailangan talaga reinvest. Thank you po, Mentor Normeline. You're welcome, darling. Mens, take away lang din. Mentor Belinda, sige po. Dito, thank you, Mens. Una-una, thank you, Mens Normeline. Ikaw talaga ang good example. Kasi mahirap mag-discuss na isang topic na hindi mo na-experience, hindi mo nagawa yung tamang gawin. Kaya ikaw talaga nakita ni Mentor Edward at saka ni Mentor Naomi na mag-discuss ng topic. Kasi, totoo talaga yung mga sinabi mo about the difference between good debts and bad debts. Kailangan alamin natin kung ano ang pwedeng kumita. Sa totoo lang ako, all my life, employee lang ako. Hindi ako risky. Ayoko talaga mag-risk ng business. Pero dito sa IM Worldwide, nakita ko na may potential. Kaya ako nag-invest din dito. So, since closer na ako sa retirement talaga, by age talaga. Hindi naman gusto ko lang mag full-time sa IM Worldwide. By age, next year, I'm closer to retirement. So, ang ginagawa ko, yung kumita na rin ako dito, pero lahat yun ni-reinvest ko. Walang pumunta sa aking sarili. Kasi talaga pag nag-business, importante may accounting. May accounting. Kaya nga ang mga businesses may accounting department eh. Ako nasa accounting department ako ng company. Kasi accounting graduate ako. So, hindi mo pwedeng kuhanin yung income mo sa business para ilagay mo sa personal. Kailangan, mag-withdraw ka dun sa business pag may income na. Tsaka mo lang gamitin sa personal. Mag-draw ka, mag-withdraw. Pero hindi mo kailangan pagsamahin. Kasi kailangan malaman mo talaga kung kumikita ang negosyo mo bago ka kumuha. Kailangan pakitain mo muna. Tama yung sinasabi ni Mentor Normeline, yung kanyang mga negosyo, inire-reinvest niya muna. Pinapaikot niya yung pera para lumaki. Biruin mo 15,000 lang to sa unang business. Sa, ano yun?
Junk shop. The Junk junk shop. shop. Tapos after how many months? 6. 200,000 a month. Di ba saan ba naman gagaling yun kundi pinaikot-ikot mo yung ano? Ako kasi, ayoko din na risk. Hindi ako risky pumasok sa negosyo. Pero nga, sabi ko, pag mag-retire ako, ano naman gagawin ko? Kaya, ito na, ano na ako dito sa IM, pero gagawin ko nga ng ano. Kasi hindi naman, may products eh. May products. Hindi naman ako nangutang, kundi nag-withdraw ako sa aking 401k para i-ano ko doon, para i-invest ko. So, ang plano ko talaga dapat, debt-free lahat. Wala naman ako binabayaran sa bahay. May line of credit lang kami doon dito sa bahay. Wala naman akong mga konting credit card lang. Tapos, at ang maganda pa talaga, nagustuhan ko sa sinabi mo, yung mga tinuro mo sa anak mo. Sa totoo, pag bago dito sa US, maaano ka talaga sa mga credit cards. Na-experience ko rin yan eh. Kasi noong una, ayaw akong pautangin ng bangko kasi walang credit history. Aba, nung nagkaroon na ng credit history, padala ng mga letters, you are approved for this, ganyan-ganyan. Kami ni aba, ako naman, uy, approved. O di, gamit. So, ang nangyari, na naman, hindi naman naging maganda. Hindi na ako pautangin kasi ang dami ko ng utang. Pero na rin yun, na-settle na yun. Ngayon yung mga anak ko, tinuruan ko, sabi ko, hindi kayo dapat dito magkuha ng anong credit card. Naalala ko yung anak kong panganay, wala sila mga credit cards. Anak kong panganay, may dumating dito na mail from store. Macy's, may dumating. Ano to? Bakit may bilang Macy's? Kasi mami, inano ko lang yun, bumili ako ng damit, ganyan-ganyan. Nag-offer sila ng credit card. Di ginamit ko. Bayaran mo kaagad yan, ha? Wag mong i-full payment mo yan at wag ka na, cancel mo na yan. Ano mo na. Sabi mo, you don't need a credit card. Yun lang ang ano niya. Yung anak ko walang credit card yan. Kaya magandang credit is kanilang credit score. Kaya yun ang magandang naituro mo rin sa mga anak mo. I appreciate yung mga ganyan. Kaya hanggang ngayon yung anak ko, yung naghiwalay na siya, nag-asawa na siya, ang bilis na aproba ng bahay, nagkakagad sila ng bahay. Yung punso nandito pa sa amin, nagtatrabaho siya, pero yun nga, may pera siya sa bangko na, yung sinabi mo maganda kasi may pera siya sa bangko sa checking account lang. Wala masyadong interest. Sabi ko sa kanya, i-CD niya, certificate of deposit. Yes. Open siya. Yes. Ang certificate of deposit, kahit siguro may mga 20,000 siya, kahit kalahati, 10,000 niya sa CD, sa certificate of deposit. Kasi yun, at least meron pa din siya another na pwede din yung panggastos, wala na siya bayad dito sa bahay namin. So maganda mga mens, talaga maturuan tayo ng maaga, lalo maski nga yung mga anak natin, para hindi sila mahukba sa mga ganyan mga utang-utang. Although, hindi naman, may mga utang na good debts nga eh. Merong good debts, may bad debts din. So, dapat alamin natin yung difference. So, thank you, Mentor Normilin. Ang ganda ng topic mo. Ang daming natutunan. At hindi lang para sa bata, hindi para din sa amin matatanda. Thank you po. May dagdag lang po ako. May dagdag lang po ako doon sa sinabi niya. Nagtuturo po ako sa mga anak ko, pero alam naman po natin mga mentors na hindi natin control ang mga tao sa paligid natin, even anak pa natin yan. So, syempre, meron akong anak na hindi din sumusunod sa akin. So, yun lang po yung gusto kong sabihin kasi hindi ko sila talaga control. Kung magpapakontrol sila, well and good. Kung hindi, we cannot do anything about it. Yeah. So, yun lang po. Kanina, yes. Nagtaas lang kamay kanina si Mentor Mark. Sige, Mens. Patayin ko lang text. May isi-share na ako. Sige po. Para sa mga nagsisimula, yung mga simple. Sige po, gusto kong sumaya. About investment, di ba? Hindi natin alam kung yung mga nag-start pa lang dito, hindi natin alam kung saan natin i-invest yung pera natin dito sa IAM Worldwide. So, ayun mga mentors, yung sabi ni Mentor Normilin about dun sa investment. Investment mo sa family mo, pasok mo sila. Pwede rin yung isa sa mga investment product, pwede rin. Pero ikaw nagsisimula pa lang, halimbawa, kagaya ko, factory worker, yung mas mababang level, sila Mentor Normilin kasi, sasabihin ko ngayon, ano na sila kasi, parang mayroon na sila. Pero sa mga nagsisimula na kagaya ko na factory worker ka, sales lady ka, mababang posisyon ng pagiging empleyado. So, invest mo yung kinikita mo rito, alam mo ba kung saan? Sa sarili mo. Invest mo, bili ka ng magandang damit, suot ka ng magandang damit, yung kahit hindi siya mamahalin, basta yung presentable ka, bili ka ng relo, kasi may nakatingin sa atin yung kliyente natin eh. Doon natin sila makukuha kasi pag nakikita na,
ano tayo, talagang negosyante. So, Mhm. kailangan Mhm. investan mo yung sarili mo kasi yung negosyo natin dito is ourself. Di ba? Mhm. Wag kang mahiya. Yung iba kasi nahihiya na galing sila sa hirap tapos magsusuot ng maganda. Iniisip nila kasi sasabihin ng ibang tao na ito, oh, grabe naman to si Mentor Mark. Ay, si Mark. Kala mo naman, yaman-yaman. Kung makapagdamit naman, kala mo, talo pa yung mayaman. Yung mayaman na kakilala ko, may-ari na nga ng restaurant. Kung sumusuot lang, ano lang yun, nakashort lang, punit-punit pa yung damit. Oo, ganun sila. Kasi mayaman na sila eh. Kasi hindi naman sarili nila eh, yung negosyo nila eh. Ang negosyo niya, restaurant. So saan niya dinadala yung kinikita niya? Sa restaurant din. Pinapalaki niya restaurant, nagdadagdag ng mga upuan, lamisa. Eh tayo, ang negosyo natin, sarili natin. Kaya dapat, yung perang kikitain natin, invest natin para sa sarili natin. Di ba? Kaya tayo Mhm. naglabas ng sasakyan. Kasi yung perang kinikita natin, ini-invest natin sa sasakyan para may napupuntahan siya. Kasi karamihan kasi yung ibang mentors na umaabot na ng milyon, di ba? Pero saan napupunta yung pera? Yun ang tanong, saan napupunta yung perang kinita mo? Milyon, Mhm. milyon na kinita mo, pero asaan? Asan yung nabili mo doon? So kaya yung iba, Mhm. ginagawa nila, pag kumita sila, yung iba nag-B5 just for you, talagang kumukuha na sila ng sasakyan. At least nandun na, may napuntahan yung kinita nila. Di ba? Kasi yung sasakyan kasi hindi na siya ano eh. Hindi na siya liability. Asset na siya. Yes. Mga top Yes. mentor ngayon, tingnan nyo, pag may kausap sila, di ba, may meeting sila, talaga nakasasakyan sila. Di ba? Kung ikaw hindi ka maglalabas ng sasakyan, so mapag-iiwanan ka. So makikipag-meet up ka, malayo na, bababa ka tricycle. Di ba? So hindi siya nakaka-build ng ano, ng confident din. And Mhm. yung credibility mo kasi, so maano yan, tataas. Okay? So yun lang po, na-share ko lang. Napakinggan ko kasi ito sa ano eh, sa isang top mentor din, kay Mentor Diamond yun eh, Mentor, Mentor pitch po. hindi po si ano, Erica Soreda. So yun. So kailangan huwag kang mahiya na magsuot ng maganda kahit wala ka pang pera kasi ang negosyo natin is sarili natin. Yes. Kaya yung kinikita natin, invest natin para sa sarili natin. So ayun natutunan ko sa kanya. Isinare ko rin din sa inyo para at least may idea din yung mga nagsisimula pa lang. Kilometer na bilhin, okay na to kasi siyempre magaganda naman mga damit nila eh. Kilometer Carol, yung mga nagsisimula pa lang mga kagaya ko na ano, di ba, yung mga dati nag-start ako kasi dito, nakasando, pupunta GNT, nakaselfie pa, nakasando. Grabe no? So ayun na po. Thank you. Thank you, mentors. Ayun. Anybody pa po ba? Dagdag ko lang po kay Mentor Mark. Tsaka po pagka yung sa sasakyan, isa pa po na kung meron kang, halimbawa po nag-invest ka na doon, meron kang reason para mag-strive hard Yes. kasi meron kang babayaran. So, still Responsibility. working para doon sa pangarap mo na nagkaroon ka na. Di po ba? And another thing po, pag po sa pangungutang, pagka po utang, babayaran ng another utang, yun po, as much as possible po, iwasan po natin yung ganun. Kasi po, Mhm. pag nagpatong-patong na po yung utang na yun, mahihirapan po tayong umahon. Dadagan po at dadagan eh. Kaya po, as much as Manage. possible, yung pong utang natin, isang utang bayaran muna. Bayaran. Opo, kung hindi naman po, pero pilitin natin na huwag nang dagdagan pa ng another utang para itapal dun sa utang natin na yun. Pwede naman po yung iba po nagagawan po ng paraan eh. Pero most of the time po pagka ganun, ang thinking na natin eh, same thing. Pag nautang, babayaran ng utang sa utang din magagaling. And then yung utang na inutang mo na yun para itapal sa utang, uutang ka na naman para itapal ulit mo sa utang kasi hindi mo na babayaran lahat. Wala kang natatapos. Paikot-ikot ka lang dun sa cycle ng utang mo na yun. Yun lang. Meron pa Oh, po kasi bang kasi nga lack of financial literacy. Kaya nangyayari 'yon. Hindi kasi na manage ng maayos yung finances. Kaya nagkakaroon ng tapal-tapal utang. Kasi mahirap. Kasi nangyari sa akin yan eh. Nung nasa Pilipinas ako eh. Kasi wala kang source. Isa lang ang source mo. Lalo ako, single parent ako. May 3 kang anak. Tapos wala kang hanap buhay. So, ganun talagang mangyayari. So, kailangan talaga, ah, i, i, and then, wala kang alam. Wala akong alam paano mag-handle ng pera. Pag may dumating na pera, pasok agad lahat yan sa expenses. Bayad agad lahat sa utang.
So, wala talagang mangyayari. So, kailangan talaga aaralin siya. And then, kailangan talaga may kinikita ka. And then, alam mo kung magkano kinikita mo. Then, alam mo magkano expenses mo. Kasi, otherwise, wala talaga. So, kailangan talaga nating matutunan kung paano talaga i-manage yung ating mga finances. Para hindi tayo dumating sa point na, ang tawag doon ng araw, rediscounting. Check rediscounting. Issue ka ng cheque, bibigyan ka, bawas interest, and then papasok mo sa kabilang utang mo, nagkapatong-patong na ang interest, ayun, nabaon ka na sa utang. So, kaya nung dumating ako sa Amerika, dito ko natutunan kung paano ba talaga mag-handle ng pera. Huwag kang ma-overwhelm sa laki ng kikitain mo. Kasi kahit naman po kami noon, pagdating dito, syempre, mas malaki yung kita kaysa dun sa nasa Pilipinas ka. So, overwhelming pa rin siya. Tapos lahat ng tukso nandito. Lahat. Kaya minsan, kahit anong offer ng credit card, kahit punit agad yan. Offer ng loan, punitin mo agad. Otherwise, matutukso ka talaga. And then, dapat talaga, alam mo, kailangan ko ba o hindi? Hindi ba? Always focus on the needs. And then yung wants, every once in a while, pwede, indulge mo sarili mo. Pero hindi all the time kasi may credit card naman. Hindi pwedeng kasing ganun. Kaya, ang suma total, kailangan talaga aralin paano mag-manage ng finances. So, yun lang ang kailangan natin gawin. So, yun lang po mga mens. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay, wala na po. Natatawa lang po ako kasi hindi talaga ako naka-ready. Sa totoo lang. Alam niyo po ba, sabi ko kanina kay Mentor Annalie, sabi ko, Ate Annalie, mag-Colinsi kaya ako kay Mentor Ed. Sabi ko gano'n. Kasi po, hindi talaga tapos yung aking, nakita niyo, basta ko na lang yung tinapos. Yung pang-5 nun, yung invest, wala talaga siya, as in blanco pa yon. 5 minutes before, kaya late po ako nakapasok. Kasi 5 minutes ako before pumasok, at saka ko lang siya tinapos. Tapos naghanap lang ako ng isang quote na maganda-ganda sa Google. Yun yung nilagay kong pang-end dun sa Sabi ko, mag-Colinsi kasi nakakahiyak ako, baka hindi ko siya ma-deliver ng maayos. Natutuwa naman po ako na marami po kayong matutunan sa akin. Kaya thank you po talaga. Para sa iyo yan. I mean, alam mo yung topic na meant to be dahil ikaw mas nakakaalam niya. Hindi ko alam kung meron bang pagkasamang huhula or talagang inaaral ka din ng ating mga top mentors. Isipin mo, sa iyo ibinigay yan. Siguro marami rin naman ng mga mentors na pwede niyang pagbigyan yan. Pero sa iyo na ibigay. Kasi siguro mas marami ka rin ma-impart sa amin dahil sa experiences mo sa buhay. Of course, sa financial mo din, experiences mo. Kaya siguro talagang naibigay sa iyo yan. Meant to be ika nga. Thank you so much po sa inyong lahat talaga. And sana po, ayun, matutunan talaga natin lahat paano mag-save. Ayun, mag-save lang po tayo para iwas financial disaster. Paano pa raw kung ready ka pa? Ano pa kaya? Diba? Baka wala nang tulugan to. Thank you po. Thank you. Sige. Okay na po ba tayo, everybody? At alam ko po, ang dami nating natutunan. Closing prayer na po tayo. Pwede po ba kay Mentor Wilma? Yes po, Mens. Ay, thank you po. Ayan o, thank you so much and congratulations no, Mentor Normelin again. Talagang hindi halata, Mens, na hindi ka prepared. Talagang hindi, di ba? So, thank you sa wisdom and knowledge na na-share mo sa amin lahat na malaking impact talaga sa lahat na nandito ngayon sa Zoom dahil talagang kailangan natin yun na matutunan bawat isa, no? So thank you so much sa Mentor Marie. Malupit talaga itong mag-ina. Diyos ko, grabe. At congratulations sa Team White Knights, no? Talagang lumalaki ang team. And of course, ang aking tatay, napaka-proud ako dito talaga sa aking tatay dahil siyempre, saan ba nanggaling yung White Knights, di ba? Kundi sa Team Diamond Eagles. So, congratulations sa lahat-lahat na nandito. Kahit hindi ba natin ka-team na mga crossline kasi talaga, once na gawin mo lang, trabuhain mo lang ang dapat,
talagang lalaki at lalaki. Kaya congratulations sa lahat. And ayun, nagdadaldal na naman ako now. So let's bow our head. Thank you, Mentor Mark. And aking tatay sa lahat-lahat. Okay, let's bow our head bago tayo magkahiwa-hiwalay. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. At kami po ay maraming natutunan po, Panginoon, sa naibagsak po sa amin ni Mentor Nomelin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya, Panginoon, na siya po ang nag-share sa topic na ito, Panginoon, Lord God. At kami po ay maraming natutunan sa kanya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagbukas sa aming mga kaisipan, Panginoon. At ito po ay aming may apply sa aming mga sarili, Lord. At ganoon din po, mai-share po namin sa mga tao na kailangan pa po na matutunan, Panginoon, kung paano namin i-handle itong ang negosyo namin at sa money management po, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. At ganoon din po, hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, ano yung makapangyarihan ka, my Lord, na ilapat mo po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na may mga karamdaman po ngayon, Panginoon, Lord God. Lalo na ang aming Mother Mentor, Panginoon, na si Mentor Naomi, Manalansang Panginoon. Alam ko po na hindi pa po talaga completely siya healing, Panginoon, Lord. Hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, ibigay mo na po sa kanya ang completely healing niya, Panginoon. Pagalingin mo na po siya, Panginoon. Tanggalin na mo na po kung ano mga karamdaman sa kanyang katawan, Panginoon. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob, Panginoon. Dahil kailangan pa po namin, marami pa pong tao na matulungan niya po, Panginoon, Lord God. At maraming salamat po sa negosyo na aming ginagawa, Panginoon, at sa produkto na binigay mo po sa amin, Panginoon. Wala po kami nito, Panginoon, kundi dahil sa inyo, Panginoon. Tinuro mo po kami dito para po marami pa po kaming tao na matulungan po na nangangailangan sa aming produkto. At tunayin po, Panginoon, sa aking tatay Edward, Panginoon, bigyan mo po siya ng lakas ng loob at healthy body as always, Panginoon. At pag-iingatan mo po siya, Panginoon, kahit saan man siya magpunta, Panginoon, lalo na sa kanyang pagdadrive. Palagi mo po siya pag-iingatan po, Panginoon. At ganoon din po, kay Mentor Mark, Panginoon, maraming salamat sa buhay niya, Panginoon, na walang sawang na tumutulong sa amin dito, Panginoon, sa grupo na ito, Panginoon, Lord God. At ganoon din sa lahat ng core, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Mentor Marie, Panginoon, na siya po ang aming host ngayon. Maraming salamat po. Dahil po sa kanila po, Panginoon, marami po kami natutunan ngayon. Maraming salamat. At bago po kami magkaiba-hiwalay, pag-ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at tipuin mo po ang bawat isa, Panginoon, na pag-ingatan at i-bless mo pa po kami bawat isa. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa mga tao na matutulog na po, Panginoon, pag-ingatan mo po sila sa kanilang pagtulog hanggang sa kanilang paggising, Panginoon Lord. Ganun din po sa mga tao na nagbabiyahe pa po. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa mga pahamakan. Pag-ingatan mo po sila at hanggang sa makauwi sila sa kanilang mga bahay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Alam ko po, walang katapusan na pagsapapasalamat po sa Panginoon sa mga blessings na binigay mo sa amin, Panginoon. Pero tinataas ko po sa iyo ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun lang po. Thank you so much, everyone. I'm Mentor Normelin. And God bless. Much, everyone. Thank you, Mentor Normaline. Thank you, Mentor Normaline. Normaline. Thank you, Mentor Normaline. Thank you po. Thank you na. Marie. Thank you, Mentor Thank you, Marie. everyone. God bless God po. bless us all. God bless. Ingat po lahat. Everyone.